Ang sarap ng pakiramdam niya ng mga oras na yon. Nakapulupot sa kanya mga bisig na lalaking itinitibok ng puso niya. Nakaupo sila sa dalampasigan. Kontento na sila nakatanaw sa dagat at tinaramang malamig na simoy ng hangin. Para siyang idinuduyan habang kayakap ang lalaki. Maya-maya nagsimulang yumuko ng dahan-dahan ang lalaki. Papalapit ang mukha nito sa mukha niya. Natitiyak niyang anumang sandali sa side na ang mga labi nito sa labi niya. Aray ko po! Napaigtad si Jana dahil sa biglang pagpreno ng driver ng bus na kinululanan niya. Tumama tuloy ang nanunulis ng uso niya sa sandali ng upuan sa harap niya. Sus! Panaginip lang pala. Kala ko pa naman totoo na. Di sinasadyang napalingon siya sa katabi niya sa upuan. Matamang nakatingin sa kanyang lalaki. Tila nahihinuhan nito kung ano ang napanaginipan niya. Paano ba naman hindi nito mahuhulaan yun? Nanunulis ang uso niya kanina habang nakapikit siya. Bigla siya na conscious. Ni isang katagay-wala itong nasabi. Nagpakawala lang ito ng isang mahina, subalit nakakauyam na tawa. Pagkatapos bumaling ito sa kabilang direksyon, siya naman hindi pa rin malaman ang gagawin. Humarap na lang siya sa bintanang nasa kanyang tabi. Pinag-iisipan niya kung dapat pa siyang makipag-inisan sa katabi o baliwalay na lang inaakto nito. Sa huli, pinili niyang deadline na lamang to. Hindi ko sisirain ang bakasyon ko. Dahil lang sa moro na to, no? Moron? Tama nga bang kabitan niya ng ganitong brutal na term ang pagkatao ng lalaki? Mukha namang matino ito, tila may pinag-aralan at disente. Sinimulan niyang suriin ang kabuuan ng estranghero. Ito, habang may nakapasak na earphone sa mga tenga. Maamong mukha kapag nakapikit. Hindi tulad kanina na mukhang hudas ang tingin niya rito. Gwapo to. Kahit na simpleng pantalong maong, t-shirt at rubber shoes lang ang suot ng lalaki. Kitang-kita naman na imported ang tatak ng mga yon. Mula sa mukha nito, bumaba ang tingin niya sa kabuuan nito. Tama lang din ang belt ng katawan nito. Napansin din niya ang mahahabang bias nito. Sa tansya niya ay humigit kumulang 6 feet ang height nito kapag nakatayo. Sayang ang lalaking to. Gwapo na naman sana kaya lang masama ugali. Nais sa loob niya. Napangiti si Jana at muling naglaro ang imahinasyon niya. Naalala niyang panaginip kanina. Kinilig talaga siya sa tagpong yun. Sayang at hindi niya malalang mukha ng lalaki sa panaginip niya. Pumikit siya muli at in-enjoy ang biyahe patungong Batangas. Sa 3 taon niyang pagtatrabaho as a full-time writer and researcher sa isang sikat na English magazine sa bansa, ngayon lang niya mararanasan ang makapagbakasyon at pakalaya mula sa pressures natin ng trabaho niya. Ang 3 kaibigan niyang bakla ang umikayat sa kanya para mag-leave muna. Simula ng college, kaibigan niya ng 3. Si Bert nagpalit ng pangalan at mas feel itong tawagin itong Britney. Si Patrick naman kailan sa alias na Paris at ang higit na nakapagpatawa sa kanya ay si Lario. Nung una kasi iniisip niya na gagawa rin ito ng female name na malapit sa tunay na pangalan nito. Katulad ng ginawa ng dalawa niyang kaibigan. Ang hula pa kanya, Lara ang gagawin nitong pangalan. Kaya halos mamatay siya sa katatawa nang sabihin nitong Hillary na ang name nito. Naloka siya doon. Sa loob ng halos 7 taon, ang 3 kaibigan naging kasakasama niya. Pare-pareho sila nagtatrabaho sa isang company. Pag-aari iyon ng tiyahin ni Britney, kaya hindi na sila nahirapang makapasok doon. At ngayon nga, patungo na siya sa bakasyon niya sa Mindoro. Ang 3 baklaan nag-arrange niyon para raw magkaroon naman siya ng love life. Baka sakali daw na doon niya matagpuan ang kanyang Prince Charming. Sa totoo lang kasi, kahit successful siya sa career, nalulungkot pa rin siya. Yun nga ay dahil wala siyang love life. Maganda naman siya at sexy. Bukod doon matalino at mabait din siya. Plus, masaya-sayang kausap at kasama. Marami nga nagsasabi na pwede siya maging comedian. May mga manliligaw rin siya, kaya lang it-seem na nata-turn off ang mga to sa kanya after some time. Na atop niya kasi ang ugali ng mga kaibigan. Tinagurian nga siya babaeng bakla ng mga ito kapag nag-aasaran. Ang mga damit niya madalas maiksi, yung tipo na kinulang talaga sa tela. Nilalagyan din siya ng 3 ng kung ano-anong kolorete sa mukha at buhok. Hindi lang doon nagtatapos ang pagiging babaeng bakla niya, dahil pati mga salitang pambakla nagagamit din. She sighed. Anyway, alam niyang lalaking para talaga sa kanya ay magagawang tanggapin ng mga iyon. Ilang sandali lang, huminto na ang bus sa seaport sa Batangas. Mabilis na bumaba ang katabi niyang lalaki, kaya hindi na ito inaabot ng paningin niya.
Kaagad na siyang bumili ng ticket para makasakay sa Roro or roll on, roll off. Ito ang sasakyang pandagat na maghahatid sa kanya sa Mindoro. Maya-maya lamang umandar na yon. Pumesto si Joy sa kabilang dulo ng sasakyang pandagat. Tuwang-tuwa niyang pinanood ang paghampas ng mga alon. Napapikit siya't nilang hapang masarap na simoy ng hangin. Mahilig talaga siyang mangarap, kaya wala sa loob na nai-extend niya ang magkabilang braso. Pumosisyon siya na tila siya si Rose sa Titanic. Ang hindi niya alam ay kanina pa may nagmamasid sa kanya. Ang lalaki na katabi niya kanina sa bus. Nababalitin na yata ang babaeng to. Naisip ni Carlos. Sayang, maganda pa naman. At sa tingin pa ng lalaki, mas okay kung hindi na siya maglalagay pa ng makapal na kolorete sa mukha. Naiiling to habang pinagmamasan siya. Napansin itong nakapikit pa ang dalaga habang hinahangin ng buhok. Lihim itong na-amuse sa nakita. Pagkalipas ng halos 1 oras lang, nakarating ng Roro sa Mindoro. Tumuloy si Joy sa isang resort sa lalawigan. Ang 3 kaibigan niyang bakla ang gumawa ng reservation doon para sa kanya. Hindi niya mapigilang mapasinghap sa sobrang paghanga sa paligid. Napakagandang pagmasdan ng white sand. Nanonood sa balat ang init ng araw pero nakokontra iyon ng malakas na ihip ng hangin. Dumiretso siya sa cottage niya, excited na nagpalit ng swimsuit. She chose her 2-piece bikini. Bagay na bagay iyon sa kanya. She knew she looked gorgeous. Tiyak ng luluwa ang mga mata ng mga lalaking makakakita sa kanya mamaya. She was a mestiza. Namanan niya sa ina ang kanyang balat. Hanggang bewang ang straight and shiny hair niya. Pinakulot niya lang ang dulo niyon so that she would look more sophisticated. Ang higit pang pagkakapalutang sa paganda niya, nang sandaling iyon ay hindi niya paglalagay ng kahit anong kolorete sa mukha. Maraming taong nagsasabi sa kanya na maganda siya, pero hindi niya ginamit ang kagandahan para makipagrelasyon sa kahit kanino. Nagkaroon na naman siya ng boyfriend, but that was a long time ago. High school days pa. Pagkatapos niyon, natakot na siya makipagrelasyon. Ayaw niya magkaroon ng broken heart. Natrauma na siya dahil ganon ang nangyari sa parents niya. Kaya simula noon, hindi na siya nakipag-commit sa kahit kaninong lalaki. Friendly siya pero may limitasyon. Kumbaga hanggang doon lang, no strings attached. Sa loob ng mahabang panahon, sa trabaho at sa 3 pakaibigang bakla lang, umikot ang buhay niya. At lalo pang tumibay ang bonding nila nang mamatay ang nanay niya na tanging niyang kasama sa buhay 2 taon na nakakalipas. Bahagyang nanubig ang mga mata niya nang maalalang mga magulang. Hindi niya alam kung anong problema sa kanya. Pakiramdam niya hindi siya nababagay sa mundo. Matapos mawala ang kanyang mga magulang, pinaglalaban lang niyang pakiramdam niya ngayon sa pamamagitan ng pagiging masayahin at palabiro. Iyon ang ginagamit niyang defense mechanism para makasurvive sa mundong ginagalawan. Pinigil niyang umago sa nagbabantang luha. Lumabas na siya ng cottage para malibang ang sarili. Naglunoy kaagad sa dagat sa Jana nang makarating siya sa beach. Nag-aanyayang malinaw na tubig at gaya ng inaasahan niya, napatula ang mga taong daraanan niya. Marahil iniisip ng mga ito na isang Diyos ang dumaan. Paggabi na noon at di naman masyadong marami ang tao dahil hindi panahon ng bakasyon. Lalo siya nag-enjoy dahil napaka-peaceful ng paligid. Nakakasiguro siya na dahil sa inspiring environment, makakapagsalat siya mamaya ng story na pwede niyang ibahagi sa magazine nila. Aside from writing in English, she can also write efficiently in Filipino. Pinili niyang lumayo sa lugar kung saan naroon ng mga tao. Matagal din siyang pabalik-balik sa paglangoy. Habang ginagawa yun, nagmumuni-muni siya. Pero ang pagmumuni-muning iyon, naistorbo ng isang lalaking nakita niya na naglalakad patungo sa gitna ng tubig. Nakatalikod to kaya hindi niya nakita ang mukha nito. Pero parang kilala niya ang build ng katawan nito. Dire-diretso ito sa gitna ng tubig. Mukhang wala sa sariling lalaki. Mataman niyang pinagbasta ng bawat kilos ito. Kalaunan tuloy na itong nawala sa paningin niya. Lumubog na ito sa tubig. Shit! Ani niya nang maisip na maaaring suicide attempt ng lalaki. Tiyak niyang sinadya nitong pumunta sa malalim bahagi ng tubig at magpakamatay. She looked around. Naghahanap siya ng pwedeng tawagan para sumaklolo sa lalaki. But to her disappointment, wala ng tao sa malapit. Siguro nagdidinner ng mga tao sa oras na yon. Pati ang lifeguard hindi niya matanaw. Saka niya naalala na nasa malayong panig nga pala ang kinaroroonan niya, kaya wala siyang makitang mga tao. Wala naman siyang sinayang na sandali. Nagmamadali siyang lumangoy palapit sa lugar kung saan siya huling nakitang lalaki.
Sumisid na kagad siya para hanapin ito. It took her some time bago natagpuan ang katawan nito. Nahirapan siyang iahon nito at dalhin sa dalampasigan. Pero dahil siguro nasa emergency situation siya, tumaas ang adrenaline niya at natulungan niya ang estranghero. Mabilis ang impulses niya. Pagkalapag niya sa lalaki sa buhanginan, kagad niyang pinakinggan ang tibok ng puso nito. Tinignan niya rin kung humihinga pa ba ito. Nagulat siya na makita kung sino ito. Ang lalaking nakatabi niya sa bus kanina. Kahit na antipatikuhan siya rito, ay isilantabi niya muna ang pag-inis. Alam niyang kailangan ito ng tulong ngayon. Namula siya na maramdamang mahina ng puso ng lalaki. Pinilit niyang alalahanin ng mga tinuro sa basic life support seminar na dinaluhan niya a year ago. She checked his throat for any obstructions. Tiningalan niya ang ulo nito, itinaas ang baba. Ibinuka niya ang mga labi nito at binugahan ng hangin ng 2 beses. Pagkatapos gawin yun, kinapa niya ulit ang ugat ng estranghero sa leeg. Mahina pa rin ang pulso nito. Lumuhod naman siya sa tagiliran nito. Nilagay niya mga kamay, her left hand on top of the right hand, sa dibdib ng lalaki. With a quick, firm thrust, she pushed down. Paulit-ulit niyang ginawa ang rhythmic compression niyon hanggang sa bumalik na normal na pulso ng paghinga nito. Noon lamang siya nakahinga ng maluwag. She felt good na nakapagligtas siya ng isang buhay. Nanlulupaypay siya sa pagod at stress na idinulot ang pangyayari. Ang lalaki naman pinanumbalikan na ng malay tao. Gosh, I'm glad that you're conscious. Akala ko talaga matutuluyan ka na. Aniya habang nakatingin dito. So you saved my life? Talong nito sa mahinang tinig. Yeah. Maikling sagot niya. She gave him a sweet smile. Sinabi ko na sa'yo, sagipin mo ko? Dapat pinabayaan mo na lang ako. Hindi ko kailangan ng tulong mo o ng kahit sino. I wanna die. Sinira mong plano ko. Nanggigigil na tura ng kausap. Sa nababanaag ng galit at disappointment sa mukha nito, hindi mahalata na kanina lang halos mamatay ito. Nag-iinit naman ang kanyang ulo sa narinig. Na-confirm na niya ngayon na tamang hinala niya na sinadyangan nito magpakalunod. Hoy, mister, napaka-conceited mo pala. I should have known that earlier para hindi kita sinagip sa suicide attempt mo. But what can I do? Isa lang akong tao na marunong tumulong sa nangangailangan. Napataas ang boses niya sa inis. Sinagip mo ba talaga ako dahil may compassionate heart ka? Or gusto mo lang akong halikan? Come on, be honest. Nangungutyang tugon nito. Napakayabang mo. Ngayon lang ako naka-encounter ng taong katulad mo. Hambog, walang utang loob, bastos. Pagkasabi niyon, tumalikod siya. Akmang aalis na. Pero napigilan siya ng tila bakal na kamay ng lalaki. Mahigpit na nakahawak kayon sa braso niya. Hinila siya nito kung kaya napaupo siya sa buhangin. Hindi niya inaasahan ang gagawin nito. Hinalikan siya nito ng marubdob. God, yun ang first kiss niya. Natikman niya man ang labi nito kanina sa mouth-to-mouth resuscitation. Hindi niya yun sinasadya. Dala lang yun ang pangailang may salba ang buhay nito. Pero ngayon ibang usapan na to at ito na mismong humahalik sa kanya. Nanginig ang mga tuhod ni Jana at napapikit siya. Nadala siya ng lalaki. Kung kanina ay para itong lantang gulay habang sinasagip niya, ngayon tila napakalakas ito at nasa ilalim na siya ng kapangyarihan nito. Nang maramdaman nitong natatangay na siya sa halik nito, bigla siyang binitawan. Muli, nang uuwi ang mga ngiti nito sa kanya. Ngayon, babae, mga manloloko at huwag mong i-deny na hindi mo gustong halikan ako. Pare-pareho lang naman ng mga sinungaling. She stood up after regaining her composure. I don't know kung sino nagbigay silang ganyang impression pero wag mo sanang i-generalize dahil unfair yun. Ngayon, if you want to drown yourself again, go ahead. Bahala ka sa buhay mo. Mariing tura niya na. Tila naman naaaliw ang lalaki dahil sa nakikitang pagkaasar niya. By the way, my name is Jack Adam Sandoval. Don't forget my name, Miss Saver. Hindi na siya lumingon. Tuluyan ang tinalikuran ng bisit na lalaki. Nawalan na siya ng ganang maglangoy. Sa loob ng cottage, hindi mapakali sa Jana. That was the very first time na may lalaking humalik sa kanya. The kiss almost made her lose her consciousness. Aaminin niya, physically attracted siya sa lalaki. Pero kapag naalala niyang magaspang na ugali nito, naiinis talaga siya. Ipokrita siya kung sasabihin niyang hindi niya nagustuhan ng paghalik nito. Pero hindi sa ganong paraan ang pinapangarap niyang first kiss. Ang gusto niya yung ideal, yung romantic, at may halong pagmamahal. Hindi siya mapakali hanggat niya na isa-share sa mga kaibigan na nangyari sa kanya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Brittany. Hey girl Lalu, bakit napatawag ka? How's your vacation? Nito sa kabilang linya.
Friendship, I have something to tell you. Natuka na ako. Sa mahinang tinig ay sambit niya. Hindi yata ako malinaw yung narinig ng kaibigan. What do you mean na natuka? May manok ba dyan sa beach, Lola? Tila napapantasi ko ang tanong nito. Brit, what I mean is natuka na ako. In other words, nahalikan na. Nahihiya siya mag-open dito, pero kailangan niyang mailabas ang nararamdaman niya dahil kung hindi maluloko siya talaga. What? Sino gumawa nun? Don't tell me may nakita ka pang papa dyan. Ang bilis naman. Sasabihin ko agad to kina Paris at Hillary. That's good news, darling. Halatang tuwang-tuwa ito sa nalaman. Base sa boses ito, I will tell you, Bert, pero promise me hindi ka muna magre-react until I finish the story. Promise. Tugon ni Brittany. Isinalaysay niya nga rito ang buong pangyayari mula sa engkwentro na ng lalaking nagngangalang Jack sa bus hanggang sa resort at ang huling ay ginawa nitong paghalik sa kanya. Napatili ang kaibigang binabae pagkatapos niya magkwento. At least nabinyagan ka rin. Naku, apat na tayo hindi virgin. Hindi ka na out of place sa amin ngayon. Teka, i-describe mo naman sa Jack. Loka ka talaga. Virgin pa rin po ako, no? Kiss lang naman yun eh. Anyways, papabol talaga siya. Mukhang boyfriend material. Pero mukhang malaking hinanakit sa mundo eh. Sa tingin mo ba magugustuhan niya ako kahit mukha kong babaeng bakla? Siyempre naman, sister. Lahat na ng katangian na gugustuhin sa lalaki sa isang babae, nasa iyo na. Naku, kung naging tunay lang ako lalaki, ikaw ang niligawan ko eh. Kaya lang di tayo talo. Katawan ko lang ang lalaki pero ang puso ko, babaeng babae. Natawa siya nang malakas sa sinabi ng kaibigan. Maya-maya lang, nakigulo na rin sina Paris at Hillary sa usapan nila. Inaagaw naman itong cellphone ni Brittany at nakikipagbiroan din sa kanya. Katulad ng una, nagtitili rin ang dalawa nang malaman na nangyari sa pagitan nila ni Jack. Marilutong natawa at ang maririnig sa kwarto niya. Sa tuwing ay napapahalakak siya sa kakulitan ng mga tatlo. Hindi niya akalaing pakipagbanding sa tatlo through phone ay mamasamain ng taong nasa katabing cottage niya. Kumatok ito sa pinto. Miss, baka naman pwedeng pakinaan ng pagtawa mo. Nakakairita kasi sa tenga. Ang ingay-ingay. Nakakaistorbo sa mga nagpapahinga na. Untag ng boses lalaki mula sa labas ng pinto niya. Natameme siya kaya nagpaalam sa mga kaibigan. Friends, mamaya na ulit tayo mag-usap ha. May kakausapin lang ako sa labas. Bye! Binuksan niya ang pinto para harapin ang maangas na lalaking bulabog sa pakikipag-usap niya sa kaibigan sa cellphone. Hoy! Natigil siya sa sasabihin na makita ko sino nakatayo sa labas ng cottage niya. Si Jack na naman. Oh no! I don't know kung malas lang ako talaga. Naku, maaga akong tatanda kapag ikaw lagi ko nakikita. Gosh, nagkaka-wrinkles na yata ako. Wait lang, titingnan ko nga kung puti ng hair ko. Exaggerated na sabi ni Hannah. Miss, wag kang OA. Masama bang punahin ka paminsan-minsan? Humalokip-kip ang kausap. Paminsan-minsan? You call that paminsan-minsan? Lagi mo akong pinupuna. Para mong wala na akong ginawang tama. Ikaw ang spoiler sa bakasyong grande ko sana. Masungit na bulalas niya. Okay, I'm sorry. I did not mean to be rude. May problema lang talaga ako kaya mainit ang ulo ko. At nagkataon naman lagi nagkukurusan lang sa nating dalawa. Ikaw tuloy na pagdidiskitahan ko. Tila natauhan ng lalaki. Naging malumanay yung pagsasalita nito. Okay, apology accepted pero please lang, patahimikin mo na ako. No more sarcasm na sana and destructive criticisms, please. Okay then, pero pwede ko bang malaman muna ang name mo? He asked in a moderate tone. Wala nang nag-uusig na tono nito kanina. Huwag mo nang alamin. Bumalik ka na sa room mo. Pwede ka na magpahinga dahil hindi na ako mag-uugnay. She said in a cold manner. Siya naman ang nagtataray ngayon. It only means na hindi mo pa ako pinapatawad. Give me your name then. I will leave. Please, wala namang masama, diba? He pleaded. Sige, you win. I am Lucrecia Santos, looking for short. Masaya ka na? Is that your real name? Hindi bagay sa'yo. You're too pretty for your name. Hindi kumbinsidong sambit nito. Wow! After 100 years, nakarinig rin ako ng kahit isang papuri mula sa'yo. Hindi yata ako makapagpaliwanang sinabi mong pretty ako. But I'm so sorry to disappoint you. Yun talagang name na binigay sa akin ng mga magulang ko. Bata pa lang kasi ako, nakita nilang parang may side ako sa utak. Yun ang history ng name ko. Pigil na pigil niyang sariling matawa dahil sa nakitang reaksyon ng lalaki sa mga sinasabi niya. I see. Sa totoo lang, you are pretty, Lucrecia.
Salamat nga para sa pagsagip mo sa buhay ko. Now on my way to moving on. Sinserong pahayag nito. Good for you, Jack. Wala siyang maapuhap na ibang sasabihin kundi yun. Naninibago kasi siya sa nakikitang panlulumo ng lalaki. Para bang natalo ito sa isang laban at handa ng sumuko. Pwede ba tayong magkita mamaya? Sabay na tayong mag-dinner. Yun ay kung hindi ka pa kumakain. Sa tingin ko, wala ka namang kasama. So let's get acquainted at para na rin makabawi ako sa ginawa mong pagtulong sa akin. His eyes held hers at hindi niya kayang tanggihan ng maitim na tingin nito sa kanya. Sure, walang problema yun sa akin. Pagsang-ayon niya. Nakakalungkot din na walang kasama at hindi ako sanay sa katahimikan dito. Sanay ako sa maingay na environment. That's great. See you then, Lucrecia. Nakangiti itong lumisan. Pag-alis ni Jack, hindi na niya napigilang matawa. Pero this time, kinontrol na niyang boses niya. At pinilit tawag yung mapalakas. Natatawa siya dahil halata sa mukha ng lalaki. Naniwala nga itong Lucrecia ang pangalan niya. Hindi naman niya intensyong pagtripan to. Kaya lang tuwa siya na makita ekspresyon ng mukha nito. Pininendigan niya ang kalokohan. Kahit naman ibang pangalan na sinabi niya, totoo ang kanyang apelido. At Lucrecia rin tawag sa kanya ng mga kaibigan kapag nag-iinisan sila. Nagbihis siya para matigil sa katatawa. Pakiramdam niya talaga yung nakaganti siya sa mayabang na lalaki. Totoo naman sa loob niya ang pagpapatawa dito, pero hindi doon nagtatapos ang lahat. She must get even, kahit sa simpleng pagdatrip lang. Ilang minutong lumipas, kumatok na ito sa pinto ng cottage niya. Naka-plain shorts and sandal lang ito, pero hindi may tago ang lakas ng sex appeal. Nagulat ito pagkakita sa kanya. Makapal na naman ang makeup mo at ang dami mo na namang accessories. Look, Ring, hindi tayo pupunta sa party. Maglalakad lang tayo sa tabing dagat. Natuwa pa naman ako na makita kita sa beach kanina na walang kolorete. Sa bus kasi medyo ganyan din ang itsura mo. Ang kaibahan lang mas malala ngayon. Ang dami mong sinabi. Pwede ba wag mo muna ako i-judge? Ganito talaga ang personality ko. This is how I express myself. Kung kinakaya mo akong kasama, hindi na lang ako sasama sa iyong lumabas. Dito na lang ako sa room ko. Kunwari nagtatampo pang pahayag niya. Oops! Sorry na. Hindi ko ulit sinasadya. Sinasabi ko lang naman yung opinion ko. Halika na. Labas na tayo, Lucring. Doon na tayo magbonding sa labas. Giniya na siya nito palabas ng cottage. Lihim siyang napangiti dahil sa kapilihan niya. Siguradong hindi mag-enjoy sa Jack at tiyak na maiirita ito sa presence niya. Nagtungo sila sa isang maliit na kainan. Habang umu-order si Jana, nagpapakit siya sa lalaking kumukuha ng order niya. Sigurado siyang mapapahiya sa Jack. Alam niyang kahihiyan para sa isang katulad nito ang magkaroon ng kasamang mukhang flirt na kagaya niya. Naalala niya pang sinabi nitong pare-pareho lang ang mga babae. Natitiyak niyang umasta man siya na maayos, siguradong paninindigan pa rin ito ang paniniwalang yun. Naramdaman niyang nagtagumpay siya dahil mukhang naiinis ng binata sa pamabaliwala niya rito at sa patuloy niyang pagpapapungay sa mga mata sa waiter. Can you please stop staring at him? Naiirita kasi ako. I feel uncomfortable dahil sa ginagawa mo. I thought we'd have a quality time, pero nagkamali ako. Hindi rin nakatiis na pagpunan nito sa kanya. Excuse me, I am just being friendly. Wala kang karapatan na pagbawanan ako. You're not my boyfriend, not even my asawa. Matapang na sagot niya. But I will soon be, he uttered. Huh? What do you mean by that? She clarified. Hindi niya alam kung tama bang narinig niya mula sa bibig nito. Never mind. Wala akong sinabi. Kumain ka na lang ng mabuti para makalis na tayo rito. Doon na tayo sa tabing dagat para masolo ka naman ang atensyon mo. Look, Ring, ilang taon ka na? Do you have a boyfriend? What's your occupation? Sunod-sunod na tanong ni Jack. Tapos na silang kumain at naglalakad na sila sa tabing dagat. Napangiti si Jana at amused na napatingin sa binata. Slum book ba to? Para nasa high school days lang ulit ako But anyway, I'm 24. Single and available. I'm working as a writer. Wow, that's great. Writer saan? Halatang fascinated ito sa narinig. Huwag mo nang alamin, it's not interesting. Ikaw naman na magkwento about yourself. Pag-iiba niya sa usapan. Well, as I've said, I'm Jack Adam Sandoval. Jack is my nickname. Marami kasi nag-aakalang part yun ng first name ko. I'm 27, an architect and nagpakawala ito ng hininga. I'm heartbroken at this time. Naging malungkot na naman ang ekspresyon ng mukha nito. Sinabi ko na nga ba Is that the reason why you are trying to kill yourself? Matagal bago sumagot si Jack na tila pinag-iisipan pa nito kung dapat pang sabihin sa kanya ang totoo. Yes, anito maya-maya.
Alam mo ba, 5 years na kami magnobe ni Marla. We were happy. Kasama siya sa lahat ng plano ko sa buhay. I became faithful to her. But a few days ago, natuklasan ko na may iba siya. He narrated. You mean, my boyfriend siyang iba while you were still together? Paglilinaw ni Jana. Nakakahiya mang aminin pero tamang sinabi mo. Namang kasi sa dalawang ilog. I was so devastated. Pakiramdam ko, gumuho ang lahat ng pangarap ko. He confessed na tila napakalaki ng tiwala nito sa kanya. Napatango-tango siya. Now I understand you. Kaya pala pati ako nadadamay sa hinanakit mo sa buhay. Hindi kita masisisi. I could tell that you really love her. Pero hindi solusyon ng pagpapatiwakal, Jack. Lalo ka lang pagtatawa ng ex mo kapag nalaman niyang naging mahina ka. Be strong. Life goes on. Hinawakan niya ang balikat nito. Umaasas niya na sa ganoong paraan mababawasan ang kinikimkim nitong hinanakit. Tama ka. I was such a fool. Alam kong masakit talaga at matagal pa bago makaka-recover pero right now, I'm willing to give it a fight. Ang gusto ko lang isang taong makikinig sa akin. Thank you kasi nariyan ka. For the first time nakita niyang binata na nagpakawala ng isang genuine smile. Kitang-kita at mapuputi at pantay-pantay ng ngipin nito. I'm listening. Sabihin mo sa akin lahat ng gusto mong sabihin para ma-ventilate yung negative feelings mo. But before that, I have a confession to make. And Jana? Ha? Ano yun? Curious na tanong nito. Sa totoo lang, hindi talaga Lucrecia ang name ko. Nainis lang ako sa ugali mo kanina kaya naisip ko na makipaglaro na rin sa game mo. Pero mali pala ako sa pagsisinungaling ko sa'yo. Ngayon nauunawaan na kita. Galit ka ba? Nope. Hindi ako galit pero kung hindi Lucring ang pangalan mo, anong real name mo? Confused na tanong nito. I'm Jalian Nadia Santos. Call me Jana from now on. She said in a soft voice. Mas bagay sa'yo yan, kasing ganda mo. Nakangiti ulit ito sa kanya. Gusto niyang kaligan sa tuwing iningitian siya ng lalaki. Okay, ngayon palagay ng loob natin sa isa't isa. Pwede mo nang ituloy yung pagkukwento ng mga hinanakit mo. Kunwari ako si Ate Charo. Biro niya para hindi dito mahalata ang nararamdaman niyang kilig. Nagpa-cute ka na naman. Hindi bagay sa'yo maging Ate Charo. Sige, ikukwento ko na. Paglalahad nito. Sa gabing yon, halos sinalisali na ni Jack ang buong buhay nito. Pakiramdam ng babae dati pa niyang kakilalang binata. Kung totoo nga nag-reincarnate ang mga tao, malamang magkakilala at close talaga sila sa past life nila. Namanayan na lang niya na may nakasungaw na luha sa mga mata ng kausap. Sa tingin niya ay kailangan nito ng makakapitan kaya hindi siya umiwas ng yapusin siya nito. Sa balikat niya, hinayaan itong kumawala ang lahat ng tinitimping hinanakit. Matagal din sila sa ganong posisyon. Magkayakap lamang. Kung may makakakita sa kanila, malamang iisipin niya na may namagitan sa kanila. Nang mahimas-masay nakangiti ng binata, it's done. Pwede na siguro ako mag-let go. I know the pain is still there, but I'm sure makakaya mo yan. May process ang paghilam na nasugatang puso. Darating ang panahon na matatanggap mo rin ang lahat. She assured. I know, with your help, I'm sure I can get over her. Determinadong pahayag nito. Naging masaya ang gabi nila. Lumipas pang ilang araw at sila pa rin na magkasama. Enjoy talaga si Jana sa bakasyong yon. Hindi yan na malayang 3 weeks pala silang namamalagi sa malaparaisang lugar na iyon. Todo bonding sila, kwentuhan to the max, kulitan at swimming na walang humpay. Sa tingin niya ay unti-unti na nakaka-move on si Jack. Kapag kasi napag-uusapan ang insidente ng pagtatangka nitong magpakamatay, tinatawanan na lang nitong bagay na yon. After 3 weeks, nag-decide sila pareho na i-extend na 1 linggo pang bakasyon nila. Siguradong pagbalik nila sa Maynila, magiging super busy na sila at baka magtagal bago ulit ang pagbabakasyon. Super close na talaga sila ng lalaki. Feeling niya isa rin to sa mga kaibigan niya, natanggap siya sa kung naman ang kanyang pagkatao. Jack knew almost everything about her except her family background. Hindi pa siya nang mag-open sa kahit na kanino tungkol doon. Naiintindihan naman to ng bagong kaibigan. Basta raw handa na siya mag-open, all ears ito makikinig sa kanya. They trust each other that much, kahit na sandali pa na sila magkakilala. Sa katunayan nga, pinapahiram siya lagi ni Jack ng laptop na dala nito para makapag-check siya ng email niya every now and then. She even gave her his password. Kapag inaatake siya ng kapilihan, pinapakalaman niya rin ng email sa binata. Alam niyang unethical yon pero ayan naman kay Jack. Ayos lang daw yun. Wala naman daw masyado nag-i-email dito, maliban sa kasamaan sa trabaho. At puro tungkol sa projects nila mga yon. Wala raw personal mails doon. Pero nang minsang buksan niyang email ito, nakita niya sa inbox na may message si Marla, ang ex nito.
Tahimik niyang binasang nilalaman niyon. Jack, dear, I know you're still angry with me. Please forgive me. Gusto ko magpaliwanag sa'yo pero hindi ko kayang harapin ka. Hindi ko kayang makita ang nanunumbat na tingin mo. I do love you, Jack. The truth is, hindi ko talaga mahal si Johnny. Pinilit lang ako ni Dad na makipagrelasyon sa kanya at soon ay ipapakasal na kami. It's because of the business as usual. I want to fight for you pero hindi ko magawa. They threaten me. Lahat ng projects mo ngayon mawawala sa'yo kapag hindi ako sumunod sa kanila. I don't want to see you lose your dreams. Please, tulungan mo ko. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin to sa'yo. I'm sorry and I love you. P.S. I'll be there in Mindoro to follow you. Expect me the soonest time possible. I'm on my way there now. Sinabi ng mommy mga exact location mo dyan. Binundol ng kaba ang dibdib ni Jana. Alam niyang kapag nabasa ni Jack ang email ng dating kasintahan, walang pag-atabilito makikipagbalikan. Alam niyang matimbang parinditang babae. Gusto niyang maiyak. Bakit ngayon pa nangyari ang galong bagay kung kailan mahal niya na si Jack? Sa maikling panahon ng pagkakakilala nila ay na in love na siya rito. Alam niyang wala siyang laban kung ikukumpara sa 3 linggo nila. Wala iyong binatbat sa 5 taong pinagsamahan ng dalawa. Nababahala talaga siya sa pinagdapat ni Marla. Sa bandang huli, mas pinili niyang burahin na lang ang mensahe nito. Pero bago yun, kinopya niya muna yon sa email niya. Gusto niyang mabasa ang sulat na yon kapag dumating ang panahon na kailangan niya ng wake-up call. Kapag sumobra na ang kahibangan niya kay Jack. Pero sa ngayon, hahayaan niya na muna maging masaya siya sa piling ng binata, kahit saglit lamang, kahit walang kapalit. Kanina pa hindi mapakali si Jana sa higaan niya. Diling baligtad siya sa pagkakahiga. Alam niyang mali ang gagawin niyang hakbang, pero kailangan niya maging matatag. Kailangan ituloy na niyang plano dahil nakasalalay doon ang kaligayahan niya. Nanginginig ang mga tuhod na bumangon siya. She wore her robe over her seductive nightie made of thin material. Hindi na siya nagsuot ng underwear. Magkatabi lang ang silid nila ng binata kaya palagay ang loob niya na magsuot ng ganon ka-daring na pantulog. Ngayong gabi, nakanda siyang ialay ang sarili kay Jack. Yun ang plano niya. Pero hindi yun basta-basta na pagbibigay lang ng sarili at pag-ibig. May hidden agenda pa siya. Alam niya na nasa resort na rin sa mga oras na yon si Marla. Tiyak na pupunta nito sa Jack's, sa cottage ito. Kaya itataon niya na nandun siya sa kama ng lalaki kapag nangyari yon. Sa gayong paraan, magkakasira na ng tuluyan ang dalawa. Sinuot niya ang kanyang flip-flops at lumabas na siya ng cottage niya. Ang tinatahak ng mga paan niya ay ang patungo sa tinutuluyan ni Jack. Pagtapat niya sa nakasaradong pinto ng cottage nito, marahan siyang kumatok ilang sandali lang. Bubukas ng pinto at nilawan niyo ng binata. Pupungas-bungas ito. Halatang nagising niya mula sa pagtulog. Hey, anong ginagawa mo rito? Halatang nagulat ito nang mabungaran siya. Sinipat nito ang kabuuan niya. Pwede ba akong pumasok sa loob? Halos pabulong ang pagkakasabi niya noon. Wari ay natauhan ito at tilawagan ng pagkakabukas ng pinto. Sure. Pasok ka. Umupo siya sa bakanting upuan doon. Natatense talaga siya at nahihiya. Gusto mo ba ng maiinom or anything? Basag nito sa namamayaning katahimikan. Wag na. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko sanang makapiling ka. Kahit ngayong gabi lang. Nagsusumamo ang tinig niya. Are you serious, Jana? Nakakunot ang noon nito. Pilit inaarok ang sensibilidad niya. Yes. I'm not out of my mind. Tumayo siya at mabagal na lumapit dito. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. Hindi na nakapagpigil pa ang binata. Nasa harap na niya nag-aanyayang labi ni Jana. Isang mainit na halik ang ginawa niya roon. Ang halik na iyon ay higit na umalab at lumalim. Sa larangan ng paghalik, masasabing hindi pa bihasa ang dalaga. Pero madali niyang nakabisado iyon sa mga labi ni Carlos. Nang saglit na nagkahiwalay ang mga labi nila, parang binuhusan ito ng malamig na tubig. Jeez, what have I done? Hindi ko sinasadya. Huwag ka sana magalit sa akin kung natukso kung halikan ka. You don't have to explain. Ginusto ko rin naman. Habang sinasabi yon, hinuhubad na niya ang roba. Natulala ang binata na makita ang katawan niya na aninag sa manipis na pantulog. Naparalok ito. Hindi na pinatagal ni Jan ang paghuhubad ng mga saplot. Kaagad niyang sinunod na tanggalin ang nightie niya at talantad sa nag-aapoy ng mga mata ni Jack ang buong kahubadan niya. Sa pagkakataong yun, hindi na ito nakapagpigil. He grabbed her waist and kissed her soft lips hotly. Halos sambahin niya ang kaniig. Hinalikan niya halos ang buong katawan nito.
Kung gaano kalaki ang paghanga niya sa kabda ni Jana, gayon din ang dalaga sa kanya. Nang maramdaman niyang handa na ito, isinakatuparan niyang pag-isang katawan nila at hindi niya magawang ipaliwanag kung gaano siya kasaya ng sandaling yon. I'm sorry kung nasaktan kita. Malumanay na sambit niya. Tapos na ang silakbo ng damdamin. Hinahagol niya ng mga daliri ang mahahabang buhok nito. Nakauna nito sa kanyang balikat habang ang braso niya nakapulupot sa bewang nito. It's okay. Masaya naman ako, she whispered. You are very adorable. Oh, sweet innocent Jana. He kissed her hair. Don't call me innocent. Hindi na ako inosente ngayon. At may inosente ba na nang seseduce? Shh! Huwag mong sabihin yan. Umiling ito. I think marami pa tayong dapat pag-usapan. I-discuss na natin yan ngayon para malinaw ng line of communication natin. Huwag muna. Kontra niya habang pinaglalaro ang mga daliri sa dibdib ng binata. May umaga pa naman. Sulitin natin ng oras ngayon dahil baka hindi na ito maulit. This time, naging aggressive na si Jana. Siya na ang humalik kay Jack dahil sa ginawa niya na bigyang daan ang panibagong paraan ng pagtuklas sa kaligayahan. Paulit-ulit sila nagpakasaya ng gabing yon hanggang sa mapagod sila at makatulog. Hating gabi nang maingat na bumangon siya mula sa higaan. Dahan-dahan na naging kilos niya para hindi magising si Jack. Alam niyang dumating na si Marla. Narinig niyang kaluskos kanina sa bandang pinto, pati ang pagpilit sa seradura at ang pagbukas niyon. Hindi niya kilala ng personal lang dating nobel ni Jack, kaya wala siyang katibayan na ito nga ang pumasok kanina. Pero malakas ang kutob niya na tama ang kanyang hinala. Sinadya niyang iwan na hindi nakalak ang pinto ng cottage. Sinadya rin niyang magpanggap na tulog. Ang pinagpapasalamat niya lang hindi nag-eskandalong babae. Dahil kung nagkataong wala ito, hindi niya marahil malalaman kung paano niya i-handle ang sitwasyon. Sinubukan niyang matulog pero hindi siya dinalo ng antok. She felt the guilt. Ayaw siyang patahimikin ang konsensya niya. If at the surprise of what she did, parang gusto ng pagsisihan ng lahat. Tahimik siyang napaluha. Kinabukasan din iniwan na niya sa Jack. She left without any trace. Hindi man lamang siya nagpakita ng anumang senyales sa binata that she was about to leave. Hindi pa pumuputok ang araw, nag-impake na siya at gamit niya. Nagmamadaling lumisan sa Mindoro. Ang lugar na mukhang habang buhay na magsisilbing magandang alaala na lamang sa kanya. She left while Jack was still sleeping peacefully. Parang pinupunit ang puso niya nang iwan ng lalaki but she had no choice. Kailangan niyang bumalik sa realidad. Kailangan niyang itama ang nagawa niyang pagkakamali. Pagdating sa apartment niya sa Manila, kaagad niyang nilapitan ang kanyang computer. Ilang sandali lamang at nagsimula na siyang tumiparoon. Ininagay niya ron ang lahat ng nararamdaman niya. Hindi love letter o anumang klaseng sulat ang inilagay niya roon. Isa iyong maikling kwento ang ginawa niya. Hindi niya ginawa ang istorya iyon on the spot. Nakasulat din sa diary niya 2 years ago at ngayon lang niya ulit yon binuksan para basahin, para itype sa computer, para ibahagi ang nararamdaman at palayain na. Ang kwento ng buhay niya na matagal niyang itinatago. Ang ugat ng takot niya sa pag-ibig. Pagkatapos niya magawa iyon ay umaagos ng luha sa kanyang mga pisngi. Walang pag-aatubiling sinan niya iyon sa email address ni Jack. Samantala, nasa Mindoro pa rin si Jack at gulong-gulo ng utak niya dahil sa biglang pag-alis ng dalagang nakasalo niya sa matatamis sa sandali ng kanyang buhay noong nakaraang gabi lamang. Nilibot niya ang buong resort pero hindi niya natagpuan kahit na bakas nito. Ayon sa receptionist ng resort, madaling araw pa umalis ang dalaga at bit-bit na nito ang mga gamit. Naguguluhang napasabunot siya sa kanyang buhok. Sinubukan niyang tawagan sa cellphone ng babae pero out of coverage area yon. Tiyak niyang pinatay nito iyon. Bigla niyang nalala na minsan siyang in-email nito na mapagtripan siyang asarin. Noong madalas nitong gamitin ang laptop niya, wala itong ibang ginawa kundi padalahan siya ng jokes at kung ano-anong messages. Lalo niya patuloy na miss ang dalaga. Palagi siya nitong napapangiti sa pagiging makulit nito at sa pagiging makwela. Agad niyang binuksan ang laptop. Sa isip, umuusal siya ng dalangin na sana makausap niya ang dalaga sa pamamagitan niyon. Ngunit hindi na niya kinailangan mag-send muna rito ng message dahil pagbukas sa inbox, may email nga ito sa kanya. Dali-dali niya iyong binasa. Jack, I know that you might consider this behavior of mine as selfish, pero nakikiusap ako intindihin mo muna ako at huwag ka agad husgahan. Basahin mo tong short story sinulat ko. Hindi lang to basta kwento. Ito ang nakasulat sa diary ko 2 years ago. Kapag nabasa mo na ito, tiyak na maintindihan mo ko.
Pagkatapos mo nitong basahin, ipapaliwanag ko sa iyong lahat. Saglit na natagilan si Jack bago pinagpatuloy ang pagbabasa sa sumusunod na talata. Hinang-hina na ang yayat na katawan niya. Wala nang dating matikas sa tindig. Ngayon hirap na siya sa pagkilos. Marami na rin gamot ang patuloy na nanalaylitay sa katawan niya dahil sa sakit niya. Ang iniinda ng lalaki, hindi ganoong higit na nagpaparusa sa kanya, ay ang minamahal niyang hanggang ngayon ay hindi pa niya natatagpuan. Ayaw lamang niya magwakas ang buhay niya na hindi man lang ito nasisilayan. Sa gitna ng pagdadalamhati, naulinigan niya kami ni nanay na nag-uusap sa labas ng silid niya. Nay, ano ba ang sabi ng mga manggagamot? Ano daw po ba mangyayari kay tatay? Tanong ko sa aking ina. Tinatapat na niya ako, anak. Ang sabi niya, malala ng tatay mo at ilang buwan na lamang maaaring itagal ang buhay niya. Malala ng cancer niya sa atay at di na tumakaya pang gamutin. Ang magagawa na lamang ng mga gamot, bawasan na nararamdaman niyang sakit. Sagot ng aking ina habang unti-unti nang tumutulo ang luha niya. Hindi ko akalaing ganito na po palang lagay niya. Kung alam ko lang, dati pa ako umuwi rito. Dapat di na ako nagstay sa Maynila. Matagal ko pa sana siya nakasama. Hindi ko na rin napigilan na maiyak. Nagyakap kami mag-ina. Sa loob ng mahabang panahon ng pagkakawalay, ngayon ang namin muling naramdaman ang bisig ng bawat isa na handang pumawi sa pighati namin. Sa loob ng silid, nabasa rin ang pisngi ni Tatay Ronald ng sariling duha. Alam niyang kaunting panahon na lamang at iiwan niya na ang kanya mag-ina. Tay, kamusta na po kayo? Tanong ko. Nakaupo na ako sa gilid ng papag niya at di man lang niya namamalayan. Dali-dali niyang pinahid ang luha sa pisngi niya. Nagpakawala siya ng isang tipid ng ngiti sa akin. Mabuti naman ako, anak. Ikaw, kamusta ka na? Ang tagal mong di nakauwi dito sa atin. Kamusta ang trabaho mo? Wala ka pa bang nobyo? Mabuti naman po ako, tay. Gayun din ang trabaho ko at wala pa po ako nobyo. Pinilit kong pigilin ang panginginig ng tinig ko. Natutuwa ako at maayos naman ang buhay mo. Dapat simulan mo ng mahanap ng mapangsawa. Malapit ka ng tumanda. Gusto ko na rin makita mga apo ko. Ikaw lang kasi ang anak ko. Ikaw lang makakapagbigay sa akin ng makukulit na apo. Natitiyak kong sinusubukan ng aking ama na bawasan ang bigat na dinadala ko sa aking dibdib. Ang tatay talaga, ako na naman ang napansin. Ngumiti ako at naglalambing na pinisil ang magkabilang pisngi niya. Napansin kong pinanipis na iyon ang mapagparusang sakit niya. Binibiro lamang kita, anak. Namiss talaga kita. Pwede mo ba akong samahan na manood ng paglubog ng araw? Siyempre naman, tay. Tana't na makapagkwentuhan naman tayo. Isama natin si nanay. Wag na. Tayong dalawa na lamang. Wag muna nating abalahin na nanay mo sa pagluluto sa kusina. Tinulungan ko si tatay na makalipat sa silyang digulong. Nang masigurong maayos ang pagkakaupo niya, marahan ko na itong tinulak. Bago makarating sa pinto palabas ng bahay, nadaanan namin si nanay sa may mesa, malapit sa sala. Abala ito sa paghihiwa ng mga gulay. Na makita kami isang makahulugang tingin ang ibinahagi nito sa akin. Napayuko ako. Hindi ko matagalan ang titig ng aking ina. Pagdating namin sa hardin, napasingap si tatay. Hindi nito inaalis ang paningin sa papalubog na araw. Jana, malapit nang dumating ang dapit hapon sa buhay ko. May naisip pa kahulugan ng aking ama. Ramdam ko yon. Natatandaan mo ba ang sikretong sinabi ko sa iyo? 10 taon na nakakaraan? 11 taong gulang ka lamang noon. Ang bilis ng panahon. Dalaga ka na ngayon. Opo. Hinintay kong muling magsalita si tatay. Naway maunawaan mo ko. Ang paghanap ko kay Olivia, hindi nangangahulugang hindi ko mahal ang nanay mo. Mahal ko siya pero sa ibang paraan. Alam ko po yun. Alam ko pong buong istorya kaya nauunawaan ko kayo. Mahinang pahayag ko. Oo, alam na alam ko ang kwento ng pag-ibig ng aking ama at ni Olivia. Walang pag-aatubiling isalalay sa ito sa akin. Sinabi niyang karapatan kong mabatid ang katotohanan. Kung hindi ko man daw maintindihan ng lahat ayos lang sa kanya, ang mahalaga raw naging tapat siya sa akin. Magkababata ang mga magulang ko. Kababata rin nila si Olivia. Sa simula pa lang sumibol ng pag-iibigan sa pagitan ni Olivia at ng aking ama na si Ronaldo. Ngunit minsan daw, napahayag si Olivia na napangamba sa posibilidad na magkahiwalay sila. Sinabi nito na, oo, kasama kita sa kahapon ng buhay ko, pati na rin sa kasalukuyan at bukas. Pero ang bukas ang ipinangako mo sa akin. Paano mo ang mga susunod pang bukas? Mananatili ka pa rin ba? Hindi iyon nasagot ni tatay.
Ayaw niyang magsalita ng tapos dahil tulad ng kasintahan, hindi at tiyak ang mangyayari sa hinaharap. At parang ang pinagtiyap ng pagkakataon. Ang pagmamahalang iyon na sila na makasariling hangarin ni nanay. Pinaikot itong aking ama at si Olivia ay lubos na nasaktan. Naglaho lamang ito na parang bula. Sa matagal na pagsasama ng mga magulang ko, ginampanan ni tatay ang obligasyon niya bilang asawa at ama. Pero tiyak namang si Olivia pa rin ang laman ng puso niya. Hindi ko rin siya masisisi. Tinitingala ko siya dahil sa ginawang pag-aaruga sa akin matapos niyang malaman na anak ako ni nanay sa ibang lalaki. Ayon sa kanya, lubos niyang ikinagulat ang biglang panganganak ng kabiyak gayong sa bilang na lamang ng ilang buwan ang dinadala nito. At taliwas sa inaasahan, isang malusog na bata ang sinilang nito at husto sa buwan. At ako nga ang batang iyon. Inamin sa akin ni nanay ang bagay na iyon nang kumprontahin ko siya. Sa pagkakaalala ko, nasa mababang paaralan ako na malaman kong katotohanan. Dakila talagang ama ko. Minahal niya ako ng walang halong kahuwaran. Ang katwiran niya, nangyari ng lahat. Hindi niya maiayos ang lahat kung magagalit siya at manunumbat. Ang tanging hiling lang niya, huwag ipagkait sa kanya na patuloy na mahalin ang alaala ni Olivia. Natatandaan ko pa ang dapit hapon na yun. 10 taon na nakakalipas. Sa handi na yun din nakiusap sa akin ng tatay na tulungan siyang hanapin si Olivia pagdating ng panahon. Hindi na siya naghahangad na dugtungan pa ang pag-iibigan nila. Ang nais na lamang, masigurong maligaya ito sa kanilalagyan. Nangako ko sa kanyang tutulungan ko siya, ngunit pagdating ko sa tuktok ng tagumpay, sa edad na 20, kinalimutan ko ng pangakong yon. Kaya lang sinadya yata ng panahon na mag-cruise ang last landas namin ng babaeng iniibig ng aking ama. Nakilala ko si Olivia. Nagtatrabaho rin to sa kumpanyang pinapasukan ko. Sa kabila ng edad nito ay mababakas pa rin ang alindog na taglay ng mga nagdaang panahon. Naging malapit kami sa isa't isa. Kaagad kami nagkahulihan ng loob. Ang pagkakakilala namin yon patuloy kong sinasabi sa sarili ko na ina sa tuwing tatawag ako dito. Sa totoo lang wala akong maipipintas kay Olivia. Parang tunay na anak ang turing niya sa akin. Pero hindi pa rin matatawaran ang halaga ng tunay na kadugo. Nanatili ang loyalty ko sa aking ina. Dangan nga lamang, hindi ko natupad ang pangako ko sa aking ama. Wala rin akong sinabi kay Olivia. Hindi ko na rin nasabi dito ang tunay kong pagkatao. Natatakot ako masirang pamilya namin. Tumindi pa ang takot na lumukob sa akin nang malaman kong nanatili siyang dalaga pa rin sa loob ng mahabang panahon. At ngayon narito na ako sa hardin kung saan ko binitawan ang pangako ko kay tatay. Hindi na may iwasan pang pagharap sa katotohanan. Tay, magagalit ka ba sa akin kung malalaman mong naglihim ako sa'yo? Hinawakan ko ang kamay ni tatay. Hindi naman. Maiksi lang ang buhay para gugurin pa sa sama ng loob. Nagtatanong ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Hindi ko nakayanan ang nang-aarok na titig niya. Sa nanginginig na tinig, sinabi ko kay tatay ang lahat ng natuklasan ko tungkol kay Olivia. Nahilam siya sa luha pagkatapos marinig ang lahat. Patawarin ninyo po ako kung matagal ako naglihim sa inyo. Hindi po ako naging mabuti sa inyo. Damdamin lang ni nanay ang sinasaalang-alang ko. Sabi ko sa mababang tinig. Hindi na mahalaga yon anak. Naiintindihan kita. Masaya na ako mamamatay ngayon. Natupad na ang matagal kong minimithi. Narinig ko na sa mga labi mo na maayos ang buhay ni Olivia. Niyakap ko ang aking ama. Nakatingin pa rin siya sa papalubog na araw. Diyan anak, alagaan mo lagi ang nanay mo ha? Sa totoo lang gusto ko mong mabuhay. Patuloy na malaban ang isip ko. Pero ang katawan ko ay sumusuko na. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Ayoko pong mawala kayo. Gusto ko'y nariyan pa rin kayo sa tuwing uuwi ako sa bahay natin. Hindi ko na malayang umiiyak na rin ako. Salamat sa lahat. Alam kong wala nang happy ending sa love story namin ni Olivia, pero masaya pa rin ako. Kasabay ng paglubog ng araw, pumikit sa tatay. Alam ko nakakaramdam na ng kapayapaan ng puso niya. Ipinasok ko siya sa silid at tiniyaang makapagpahinga. Pagkahiga niya ay nanatili pa rin siya nakapikit. Maingat kong kinuha ang mga liham na matagal niyang tinago sa cabinet. Mga liham iyon na para kay Olivia. Dali-dali na ako lumabas sa silid. Paglabas ko sa gate namin, tinahak ng mga pa ako ang daan patungo sa post office. Nilagyan ko ng pangalan at address ang sobre, gaya ng bili ni tatay. Alam kong matutupad niyang happy ending na minimiting ng ama ko. Matagal ko na nakausap si nanay, hindi na siya muli pang magdadamot. Palalayain niya ang aking ama mula sa tinigala na makasariling pag-ibig.
Kahit sa mga huling sandali man lang ng buhay ni tatay, hangad namin mag-ina na bigyan ito ng kalayaan na matatagpuan ng pag-ibig na kay tagal na nawala rito. Jack, ang istoryang iyan ang kwento ng buhay ko at ng mga magulang ko. Mahal ko ang nanay ko pero ayoko matulad sa kanya. Ayoko mag-aral na makasariling pagmamahal. Pero totoo nga na history repeats itself. Ngayon, nasa posisyon din ako ni nanay. Umaamot din ako ng pagmamahal sa lalaki iba naman ang tinitibok ng puso. Ilang buwan lang nagkasama sila tatay at Olivia dahil pumanaw din agad si tatay. After several months naman, sumunod na si nanay. I was very young then. Hindi ko alam kung saan ako mapupunta nang maulila na ako. I have nobody in this world. Ang real father ko patay na rin. Natatakot ako pero hindi ko yun masabi kahit kanino. Sa kabila ng masayang mukha ko, nandun ang tinatago kong sakit. Ayokong kawaan ako tigit sa lahat. Ayoko ring mabigo sa pag-ibig. I still have something to confess. Ang lahat na nangyari sa atin last night ay plinado. Isinuho ko sa iyo ang pagkabirhin ko, kapalit ng pagkakawal niya ni Marla. It's a frame up. Nakita niya tayo sa sitwasyong iyon. I thought I'd be happy pero hindi pala. Na-realize kong hindi ako magiging masaya pagkatapos kong sirain ang pag-iibigan ninyo. Sa totoo lang, alam ko na malaking pag-asa magkabalikan kayo ni Marla. Dahil bukod sa mahal mo pa siya, valid ang reason niya kung bakit kanya iniwan. The truth is, ako nakatanggap ng email niya sa iyo. Pinaliwanag niya iyon. Napilitan lang siyang sundan ng mga magulang niya dahil kapag di siya sumunod, ikaw ang tiyak na magsasuffer. Her parents will do anything para masirang business mo. Ayoko dumating ang panahon na magiging akin ka, pero ang puso mo ay sa iba naman nakalaan. Ayoko magaya ka sa tatay ko. Now I'm hoping na naiintindihan mo na ako at patawarin mo sana ako sa nagawa ko sa iyo ni Marla. Please find her and give your love a second chance. I'll always love you pero hanggang doon na lang yun. Kalimutan mo na ako. Naglalasing, palagi. 3 buwan na nakalipas. Simula nung biglang maglaho sa Jana. Na-trace na niya ang opisina nito pero hindi na raw ito nagtatrabaho doon. Nakausap niya ang 3 kaibigan nitong bakla. Wala raw alam ang mga ito kung saan nagpunta ang dalaga. Pare, tama na yan. Huwag na tayong uminom ngayon. May project tayong i-deal bukas at saka malapit na mag-open yung business natin na inaasikaso ko. Kalimutan mo na muna sa Jana. Mahahanap mo rin siya basta ayusin mo lang muna ang buhay mo. Huwag mo nga hayaan na ganyan ang maabutan niyang kalagayan mo pag bumalik siya. Sermo ni George, ang best friend niya. Pare, the time is killing me. I awfully miss her. Mahal na mahal ko na siya. Kung kay Marla nakamove on ako, pagdating kay Jana hindi ko yata magagawa yun. I know how you feel. Sayang talaga at dahil hindi kayo nagkapaliwanagan. Hindi yan nalaman na mahal mo na rin siya. Pero hindi mo rin naman kasalanan. Siya ang biglang nawala. You're right. Pero naiintindihan ko siya. Marami siyang takot. Tapos hindi ko pa siya nabigyan ng kahit konting assurance man lamang. It makes me feel sick. Pakiramdam ko wala akong kwenta. Tutulungan kita na mahanap siya. Pero nasubukan mo namang mag-email sa kanya or i-contact ang cellphone niya? O sisapan ng kaibigan? Nag-email ako sa kanya. Sinabi kong lahat ng nararamdaman ko pero tingin ko ay hindi na yun ino-open. Dahil ko nabasa niya iyon. She would not hesitate calling me. Yung cellphone number niya hindi na talaga gumagana. Laylay ang mga balikat na lahat ni Jana. Naputol ang pag-uusap nila nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Excited na dinampot niya ang aparato. Higit pa siya nag-excite na mag-apirang di ka na lang numero roon. Somehow he was expecting that it was Jana. Hello, Jana? I'm sorry, Jack. Hindi ako ina-expect mong tatawag sa'yo. Pwede ba tayo mag-usap ng personal? May kailangan tayong pag-usapan. Boses yun ni Marla. I'm sorry, Marla. Wala na tayong dapat pag-usapan. Marami pa akong pinoproblema at ayoko nang dagdagan yun. Disappointment came over his face nang marinig ang boses ng dating kasintahan. But Carlos, kahit konting time lang, please. Kahit di na tayo magkabalikan, ayos lang. Ang malagay magkaroon tayo ng maayos na closure. Matagal na hindi siya nakakibo. Tinatansya ang sarili. Nararamdaman niyang he had totally moved on from Marla's shadow. Wala na siyang maramdamang pag-ibig para dito. Wala na rin ang hatred at panghinayang. Marla, are you still there? Yeah, nandito pa ako. Sige, mag-usap tayo. Pumunta ka sa bahay ko tomorrow. Ngayon na ako pupunta, Jack. Narito na naman kasi ako, sarap ng gate ninyo yon. Pamimilit ng babae. Really? Di makapaniwalang napailing siya. Hindi ka pa rin nagbabago. Mabilis ka pa rin kumilos. Hintayin mo ako dyan at lalabas na ako. Bumaling siya kay George pagkatapos ibaba ang telepono. Marla is here. We'll talk about us. Paliwanag niya.
Kahit malaki tong bahay mo, naramdaman mo na there will be a crowd. I'll go ahead, pare. Magkita na lang tayo bukas. George waved goodbye. Ingat ka, pare. Salamat sa lahat. Tinapik ni Jack ang balikat ng matalik na kaibigan bilang pasasalamat. Pagkahatid niya kay George sa gate, nakita niyang kotse ni Marla. Binuksan niyang mabuting tarangkahan para may pasok na ng sasakyan. Inanalayan niya pa ito sa pag-ibis mula sa kotse. Wala nagbago sa pakikitungo niya kay M. Hindi niya basta-basta maitatapon ang pinagsamahan nila. Ang tanging nagbago ay ang feelings niya para dito. Pagpasok sa bakuran, automatic na naging pagkilos niya. Naganda siya ng apple juice na paborito yung inumin ng babae. Thanks, Jack. You are so sweet. She smiled. Simulan na natin pag-usapan ng tungkol sa closure na sinasabi mo. Seryosong turo niya. Hayagan niyang ipinapakita sa babae na naroroon sila para mag-usap ng formal at hindi para maglambingan, tulad noong dati. Naramdaman naman ni Marla ang malamig na pakikitungo niya. Nawala ang ngiti sa mga labi nito. Okay, sorry talaga sa lahat na nangyari. Nabasa mo na ba yung email ko? Nakalagay doon yung buong explanation ko. Honestly, hindi ko nabasa. Yung girlfriend ko nakabasa. Then binura na niya yung message mo. Pero kinuwento niya sa akin but as expected, not in detail. Summary lang. So, girlfriend mo na pala yung kasama mo sa Mindoro. The pretty lady in bed with you. Ibig sabihin para nakita mo talaga kami. Nabanggit nga ni Jana ng pahapyaw. He looked straight into her eyes. Jana pala ang name niya. Nakita ko nga kayo sa kama nung sinundan kita sa Mindoro. Sa maniwala ka o sa o hindi, nasaktan talaga ako. Ang tanga ko para pakawalan ka pa. I want you to come back to me pero may iba ka na pala. Ang bilis mo naman akong palitan. May himig pa rin ang bag ito. Wala kang karapatang sabihin yan sa akin. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko, Marla. I almost killed myself dahil sa depression. Kung hindi dahil sa pagsagip sa akin ni Jana na magtangka ako magpakalunod, wala ako sa harap mo ngayon. Pinunan ni Jana ang puwang na iniwan sa puso ko. Can't you give me another chance? Kaya ko ibalik ang pagmamahal mo sa akin. I think it's not too late. Pag susumama ng dalaga, umiling-iling siya. Nagkakamali ka, Marla. Huli ng lahat para sa ating dalawa. Alam kong acceptable ang reason mo sa pakikipagrelasyon sa isang lalaki, pero nang ibasura mo ako without explaining, hindi acceptable yon. Dapat sinabi mo agad sa akin ang totoo. Honesty lang ang hinihingi ko pero tapos na yon. Wag na tayo magsambatan pa. Litanya niya. I understand you. It's all my fault. Kung wala na talagang chance na maging tayo ulit, can we at least be friends? Mahinang tanong nito. Yan ang bagay na hindi ko magagawang ipagdamot sa'yo. We're friends. Nagliwanag ang mukha nito sa narinig. Thank you, Jack. Anyway, nasa na pala si Jana. Gusto ko sana makilala siya ng formal. Hindi kasi kami nagkakilala ng maayos sa Mindoro. That's the problem. Hindi ko alam kung nasa na siya. Iniwan niya ako dahil ayaw niya rin maging hadlang sa reconciliation natin. Muling dumamlam ang mga mata ng binata. Ha? That's a big problem nga. Kinuwento mo sa akin ng buong detalye para maintindihan ko. Baka sakaling makatulong ako. No need, Marla. It's confidential. At isa pa, hindi ako kiss and tell. Hindi ko na pwedeng dagdagan ang sinabi ko sa'yo. You know me very well. Pahapyaw lang ako kung magkwento. Yeah, I know. She nodded. If that's the case, ang magagawa ko lang is to wish you both good luck. Thanks. I appreciate it. Hindi na rin ako magtatagal pa, Jack. I need to go. It's a relief na meron na tayong closure but before I leave, pwede bang mayakap kita kahit sa huling pagkakataon lang? Huwag mo sanang isipin na magiging unfaithful ka kay Jana kapag ginawa mo yon. Gaya nga ng sinabi mo, we're still friends. Teary-eyed na paghingi ni Marla ng pabor. Na-touch si Jack sa sinabi ng dating kasintahan. Minahal niya naman to sa loob ng mahabang panahon. At habang buhay niya iti-treasure yon. Hindi na kinakailangan ulitin ni Marla ang hiling dalang lalaki ng kusang yumakap sa kanya. Niyakap na ng buong higpit ang isa't isa. Kung may makakakita sa kanila, tiyak na hikiligin yon. Iisipin na napaka-romantic ng moment na yon. Nasa garden sila, napapalibutan ng magagandang halaman at natatanglawan ng liwanag ng buwan at mga bituin. Ang tagpong iyon ang naabutan ni Jana na nasa akto na siya ng pagpindot ng doorbell sa bahay ni Jack. Finally, nagkaroon siya ng lakas na loob na bumalik sa piling nito. Nang malaman niya mula sa tatlong kaibigang bakla na hinaharap siya ng binata, lumambot ang puso niya. Lalo niya itong namiss at laking tuwa niya na malamang iniwan na Jack ang address sa contact numbers nito kina Brittany. Sa totoo lang, alam talaga ng mga kaibigan ko nasan siya. Nakiusap lang siya sa mga ito na kahit ano mangyari, wag na wag sasabihin sa lalaki kung nasaan siya.
Naunawaan naman ng tatlong kanyang sitwasyon. Pero gaya nga ng sabi ng mga to, she could not hide forever. Darating ang panahon kailangan niyang harapin ang binata at ngayon narito na siya sa harap ng bahay ng lalaki. Parang gusto niyang pagsisiyan ng ginawang desisyon na pagpunta roon. Hindi niya akalaing ganoon ang tagpong maaabutan niya. Alam niyang si Marla ang babaeng kayakap ni Jack. Ang itis sa mga labi niya kanina, unti-unting napalis. Nasaksiyan niyang matagal na pagkakayakap ng dalawa. Nawawalan siya ng malay dahil sa pakiramdam niya ay sama ng loob. Nagkabalikan na pala sila. Ang laki kong tanga. Alam niyang wala na siyang puwang sa lugar na iyon maging sa buhay ni Jack. Dati pa naman siya nakahanda sa pagdating ng bagay na to. Pero masakit pa rin pala. Hindi niya na pinatatagal pa ang pagtayo sa tapat ng gate. Ipila siya niyang lisanin ang lugar na iyon. Pero pagpilit niya patalikod, nasagin niyang paso sa gilid ng gate. Lumika iyon ng ingay. Tila nagising sa isang mahimbing na pagkakatulog ang dalawang magkayakap. Ano yung ingay na yun? Kumalas si Jack mula sa pagkakayakap ni Marla. Huwag mo nang pansinin yun, baka pusa lang or aso na nakabangga ng kung ano dyan. Pigil ito sa binatang lumalakad na patungong gate. Wait here, i-check ko lang kung ano yun. Baka mamaya magdanako na yun. Binuksan ng lalaki ang gate at nakita nito nakabagsak na pasuroon. Luminga ito para malaman kung sinong may kagagawan at nakita nito nakabagsak doon. Paglingon nito sa kaliwa, nakita niya isang babae tumatak papalayo. Hindi pa ito masyado nakakalayo. Dahil sa takot lumingon si Jana para malaman kung may nakakita sa kanya. Sa aktong paglingon niya, nakita siya ni Jack. Nagtama mga mata nila. Jana! Sigaw ng lalaki. Binawi niya ang tingin dito at pinagpatuloy ang pagtakbo. Humabol pa rin si Jack. Determinado ito makausap ang babaeng ilang buwan ng gumugulo sa isipan nito. Nang malapit ng abutan ng dalaga, sakto naman na may dumaan na taxi, nakaagad na para ni Jana. Mabilis siyang lumulan doon at inutusan ng driver na paharurutin yun bago pa siya mahagip ng lalaki. Lulugulugong bumalik si Jack sa bahay niya. Naroon pa rin si Marla. Sinalubong niya ito. What happened? Ang tagal mo naman mag-check sa labas. Susundan na sana kita kaya lang natakot ako na baka totoo yung sinasabi mo na maaaring masasamang loob yun. Nangihinang napaupo siya sa upuan na naroon. It's Jana. Narito siya. Nakita siya ng dalawang mata ko. Bumalik siya. Baka nagkakamali ka. Baka namamalik mata ka lang, Jack. Marahas siyang umiling. No, I'm not. Hindi ako pwede magkamali. Siya yun. Hindi lang mata ko nagsasabi kundi pati ang puso ko. Well, if that's Jana, bakit di siya sumama sa'yo dito sa loob para makapag-usap kayo? I think she saw us. Nakita niya tayo magkayakap kaya siguro hindi niya natinuloy yung pakikipag-usap sa akin. Hinabol ko siya pero hindi ko naabutan. Tinakasan na isipin niya talaga ako. It's a bigger problem now. Tiyak na niyang nagkaayos na tayong dalawa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon. I'm sorry, Jack. Kung ganito ang kinalit na ng lahat, hindi ko sinasadya makagulo sa inyo. Hayaan mo't makikita mo rin sa Jana. Magkakaayos din kayo, believe me. Pagpapalakas nito sa loob niya. Marla, iwan mo muna ako. I want to be alone, please. Sige, aalis na ako. Again, I'm sorry. Sister, alagaan mo naman ang sarili mo. Abay mukhang hindi na ikaw ang dating Jana ah. You are so losyang na. Hindi ka na nga makulurete at maborloloy tapos namumutla ka pa't walang sigla. Nagmumukhang bangkay ka na. Naku! Pumipilantik ang mga daliri na punan ni Paris. Mukhang hindi ka kabilang sa amin na. Jana naman, maawa ka sa sarili mo. Kausapin mo na kasi sa Jack para lumuwag na yung pakiramdam mo. Minsan kasi, dinadayo tayo ng mga nakikita natin. Marami tayong maling akala na wala namang mabuting na idudulot. Sermon ni Hillary. Hillary, alam niyo naman ang istorya, di ba? Katwila na Jana. Hindi naman ako naglihim sa inyo. Correction, naglihim ka kaya sa amin dati. Recently lang namin nalaman yung tungkol sa family mo. You're very secretive. Usig nito. Pasensya na kayo. Dapat pala noon ko pa yung sinabi sa inyo para dati pa gumaan ang pakiramdam ko. Hindi naman sa wala akong tiwala sa inyo kaya nga lang ang natitira sa buhay ko eh. Talagang sinubukan kong kalimutan ang bagay na yun. Nagpretend ako na hindi yun nangyari. Sincere na hinging paumanhin niya. Wag na nga natin pag-usapan yun mga sister, sabad ni Paris. Jana, bakit nga pala hindi mo i-try na kausapan ulit sa Jack? Baka hindi talaga sila nagkabalikan ng Marla na yun. Dugtong nito. Matigas ang pagiling niya. Ayoko na. Hindi nakakayanin ng puso ko kapag sa kanya ko pa mismo narinig na okay na sila.
Bakit ba kasi nag-give up ka sa kanya? Dapat nga hindi na kayo magkahiwalay kasi nga may pananagutan na siya sa'yo. Hindi ko tinuturing na may pananagutan siya sa akin. In the first place, ako naman ang nangaakit at nagsimula ng lahat. Hindi niya ako pinilit. Pangalawa, hindi niya sinabi kahit once lang na mahal niya ako. Pangatlo, nandiyan na si Marla, ang mahal niya at ang babaeng makapagpapaligaya sa kanya. And lastly, although I can't afford to lose him, ayoko rin ulit ang history ng parents ko. I don't want na magigising ako to undergo the same process. Hindi bali nang ako masaktan. Wag lang dumating ang araw na huli na 2 tao nagsuffer dahil sa akin. I guess that's what love is. Sacrificing and being happy upon seeing your loved one happy. Nangangatal ang tinig niya. Nagbabanta na namang tumulo ang kanyang mga luha. Shh! Sis, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Nandito kami lagi to support you. Hindi ka namin pababayaan kahit anong mangyari. Hinaplos ni Paris ang buhok niya para iparamdam ang pagdamay sa kanya. Salamat sa inyo ha, pero wag kayo mag-alala. Hindi na ako iiyak. Nauubos ng luha ko. Hindi ko na dapat iyakan na nakaraan. Life goes on. Kakalimutan ko na siya pati ang mga alaala namin. Siguro naman madali ko siya makakalimutan dahil sa na rin naman ang pinagsamahan namin, di ba? Tumingin siya sa mga kaibigan. Humihingi siya ng pagsang-ayon mula sa mga to. Nakakaunawa nagkatinginan ng tatlo. Alam nila kung gaano kasakit para kay Jana ang noon sa aming pag-ibig. Tama ka, Brit. Simula ngayon, ayusin ko ng buhay ko. Pero hindi ko ulit bubuksan ang puso ko sa kahit na sinong lalaki. Nagpapakatandang dalaga na lang ako. Kung hindi rin lang sa Jaka makakatuluyan ko, mabuti pang karir ko ng pagbuhusan ko ng atensyon. Determinadong saad niya. Of course, madali mo siya makakalimutan. Cheer up ka na, darling. Gusto namin bumalik na ang dating Jana. Yung Jana na one of the gays. Halika nga rito, taayusan kita. Maghanap tayo ng ibang lalaki na pwede mong ipalit sa Jack na yon. Biro ni Britney na noon lang nagsalita. Ay, kaloka naman yun. Nangipangiwing tugon ni Britney. Sayang beauty mo, Day, ha? Kung kami lang naging girl alone na kasing ganda mo, marami na kaming pinaiyak na boylet. Pero since yan ang gusto mo, irerespeto namin yan. Hindi ka na namin pipilitin. Kaya lang sana ayusin mo ng trabaho mo. Hindi ka na kasi nakakapag-focus. Marami kang naiwan work na nagbakasyon ka na. Hanggang ngayon di ba pa naaayos? Asikasuhin mo na yon ha? Baka kasi magalit na si tita. Litanya nito. Tumingin siya rito. Salamat sa paalala. Dapat nga pala ako maging professional. Hindi ko dapat dalhin ng problema sa trabaho. Hayaan nyo. I promise na mas pagbubutihin ko pang trabaho ko. Hindi ko sasayangin ang tiwala at opportunity na binigay ninyo sa akin. Gumiti siya ng tipid. Good girl. Ganyan nga dapat. Sabay-sabay na tayong 3 bakla. 1 linggo lang ang hiningi ni Jana. Nagawa na niya mga dapat tapusing trabaho. Na-meet niya ang deadline dahil nag-focus siya at sinantabi muna ang problema niya. Nagulat siya ng isang araw, ipatawag siya ng editor-in-chief nila. Ma'am, may problema po ba? May nagawa po ba akong hindi maayos sa trabaho ko lately? She knew she sounded defensive. Miss Santos, hindi to tungkol sa efficiency mo sa work nito mga huling araw. In fact, I'm impressed. Na-reach mo yung target date mo. Ibibigay ko lang ngayon sa iyo ang bagong assignment mo. I already made letter for the interviewee. Ikaw na mag-follow up kung kailan siya pwede. Nakangiting sabi ni Hilda. He was in her mid-30s. Medyo stricta ang features na mukha nito pero sa totoo lang, mabait ito. Disciplined while at the same time ay considerate sa mga subordinates. Okay ma'am, gagawin ko po yan as soon as possible. Sino nga po walang i-interviewin ko? Curious na tanong niya. It's architect Jack Adams Sandoval, the one responsible for the construction of White Life buildings and grounds. He is very successful at talagang magaling. Naabot niya na agad ang tagumpay at a very young age. Yung ibang information at picture niya, nasa ibabaw ng mesa mo. I-familiarize mo ang sarili mo sa kanya para kapag nag-meet na kayo, maka-establish ka agad ng rapport. I know na madali lang yan sa'yo. Basta be careful lang sa choice of words mo. Dahil nabalitaan kong medyo mainit ang ulo niya nito mga nakarang araw. Irritable raw most of the time. Good luck, Miss Santos. You may go now. Ma'am, naroon ang pagtutol sa mukha ni Jana. What? Any problem? Tanong ni Miss Hilda. Ma'am, marami po kasing naka-assign sa akin articles at interviews ngayon. Baka hindi ko po yun maasikaso. Pwede po bang sa iba nyo na lang i-assign? Nagsusumamong pahayag niya. Sana huwag mong kalimutan na I'm very strict when it comes to work. Dapat matuto ka mag-work under pressure. It's just a matter of time management. Alam mo, di ko tinotolerate ang excuses dito.
What I've said is final. Anyway, you have 2 weeks naman to set an interview with Architect Sandoval at para tapusin ang articles. It will be published sa next issue natin. Hindi naman galit ang tinig nito, bagaman naroon ang otoridad. Paglabas sa Jana ng opisina ng Editor-in-Chief, hindi siya mapakali. Nataranta siya sa pag-iisip na lang sa posibilidad na makakasama niyang lalaki at makakausap ng harapan. Gosh! Bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo, siya pa ang natapat sa akin? Nananadya ba talagang pagkakataon? Wala na siyang inaksayang panahon. Pagbalik niya sa kanyang mesa, tinignan niya kagad na nakasulat na information tungkol sa binata. Halos malula siya sa dami ng achievements ito. At ang higit na nakaagaw ng pansin niya ay ang nakatouch na larawan doon ni Jack. Nakangiti roon ng lalaki. Abot hanggang sa mga mata nito ang ngiti. Bigla niya tuloy na misto. She looked at his lips. Naalala niyang matatamis na halik na pinagsaluhan nila. Maging ang unang pagkakataon na dumampi ang mga labi niya sa bibig nito noong panahong sinagip siya. Ito mula sa pagkakalunod. Napabuntong hininga sa Jana. Sinimulan niya na maghanda na set of questions para sa binata. Sa ganoong paraan may iwasan ang pag-uusap nila ng matagal. Matapos maiprepara ang mga tanong, nagdala siya ng numero nito sa cellphone. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang telepono. Hello? Boses babae ang sumagot sa kanya. Good morning. May I speak with Architect Jack Adam? Mahinang turan niya. Naliligo pa siya eh. May message ka ba na gusto mong ipaabot ko sa kanya? Pakisabing tumawag yung editor sa magazine kung saan siya i-feature. Pakisabi na tatawag ulit ako para makapagpa-schedule ng interview sa kanya. Anyway, ikaw ba ang sekretary niya? No, ako ang fiancé niya. Sasabihin ko na lang yung message mo, ha? Pakiramdam niya. Nagtataray ang babae sa kabilang linya. Okay, thanks. Pagtatapos niya sa usapan, hindi niya malaman kung makakahinga ba siya ng maluwag o malulungkot sa narinig. Kung tutuusin, pwede na siya makahinga ng maluwag dahil alam niya na ang katotohanan. Hindi na siya mabubuhay na umaasa at nag-expect na baka magkatuluyan sila ni Jack in the near future. No more false hopes. Pero gusto niya ring malungkot dahil tuluyan ang nawala sa kanya ang lalaking pinakamamahal. Nagpalipas lang siya ng ilang oras at sinubukan nila tawagan si Jack. Hindi naman siya nabigo dahil boses ng lalaki ang tarilig niya sa kabilang linya. Hello? Sa simpleng sinabi nito, parang gusto niyang mahimatay. Bumilis ang tibok ng puso niya. Jana, kalmahan mong sarili mo. Be professional. Sabay niya sa sarili. Architect Jack, this is Jana Santos. She paused for a while. Pinapakiramdaman niya kung ano magiging reaksyon ng kausap. Jana, kamusta ka na? Naalala mo pa pala ako? Nasa himig nito ang pagtatampo. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Sir, it's about our magazine. I think na-receive mo yung letter namin sa'yo kaya wag ka na mag-pretend na nagulat ka sa pagtawag ko. Letter? Honestly, wala pa ako na-receive na sulat. What's this all about? Pero pwede bang pag-usapan muna natin ang tungkol sa ating dalawa? Pagsusuma mo nito. Nagkunwari siyang hindi narinig ang huling sinabi nito. Pasensya na po ako na-delay ang pagdating dyan ng letter interviewin. Interviewin ko sana kasi kayo you'll featured in our magazine. Pag-iiba niya sa usapan. Pinanatili niya ang kalmado at business-like na boses. Ganun ba? I am honored to be your interviewee. Kailan tayo magkikita? Pwede bang through phone na lang? Busy kasi ako ngayon eh. Isasingit ko lang yung interview ko sa'yo or kung hindi ka pwede makausap, kahit i-email mo lang sa akin yung mga sagot mo sa questions ko. I think I'm doing your company a favor kaya ikaw ang dapat na mag-adjust at mag-reach out sa akin. And I don't think na makukuha mong sagot ko kung sakaling sa email ko. I think hindi mo na ino-open ang email mo. You're right. Nagpalit na kasi ako ng account. Pwede mo yung isend sa bago kong address. Ibibigay ko yun sa'yo. Ani ang salat pa rin sa emosyon. Jana, enough. Napataas ang boses ito. Huwag mo sana akong pagtataasan ng boses, mister. Nakikipag-usap naman ako na maayos. Totoo nga nakarating na balita sa akin na masungit ka na. At iritable. Aniya sa nang uuyam na himig. Nahihirapan kasi ako ngayon sa sitwasyon ko. I didn't mean to raise my voice. He did sound apologetic. It's alright. Kailan tayo pwede magkita? You mean, okay na sa'yo magkita tayo? Nasa boses itong katuwaan. Gaya nga na sinabi mo, ako ang dapat mag-adjust kaya para hindi ako magka-problema, para hindi maapekto ng trabaho ko. Let's meet na lang. Sandali lang naman to eh. I'm sure hindi ako mag-consume na sobra sa time mo. Sige, mamayang gabi tayo magkita. Let's schedule this interview at 8 p.m. Sa bahay ko, is that okay with you?
Suhestyon nito. Ha? Sa bahay mo? Ulit niya. Yes. Total alam mo naman kung paano papunta sa bahay ko. Paano ko malalaman na papunta sa bahay mo hindi pa ako nakakarating doon? Pagsasinungaling niya. My dear Jana, huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko nakapunta ka na sa bahay ko. Hinabol pa nga kita, di ba? Mamaya ipapaliwanag ko sa iyong lahat ng dapat ipaliwanag. Anito? No need to explain. Hindi personal na bagay ang pag-uusapan natin mamaya. Pagmamatigas niya. Ang taring naman ng mahal ko. Natatawang komento nito. Lalo tuloy ako na-excite na makita ka. I should be very thankful sa magazine ninyo. Silang naging daan para magkita tayong muli. Iimbitahan ko silang lahat sa kasal natin. Sinundan nito iyon na mahinang tawa. What are you talking about? Marami pa akong gagawin. Wala akong panahong makinig sa kalokohan mo. Pagkasama niyon, binaba niya ng handset ng telepono. Sinapo ng dalaga ang kanyang dibdib. Malakas pa rin ang tibok ng puso niya. Walang pinagbago sa kalagayan niyon kanina. Naguguluhan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit sinabi ni Jack na mahal siya nito. Dapat ba niyang paniwalaan yun? May himig kasi ang lalaki na sabihin yun. At pati kasal na banggit pa nito. Pero paano na si Marla? Namamangka ba ito sa dalawang ilog? Maraming katanungan ang gumugulo sa isipan niya. Hindi naman niya mabigyan ng kasagutan. Ipinirig niyang ulo at pinagpatuloy ang iba pa niyang trabaho. Pagkatapos ng office hours, tumuloy si Jana sa powder room. Sinipat niyang mabuti ang sarili. Maayos naman siya at maganda pa rin. Maliban sa pamumutla at kaunting eye bags, wala na siyang makitang kapintasan na nakikita niyang ekspresyon sa salamin. Bakit ba ako mag-aabala magpaganda? Baka matukso ulit si Jack sa akin kapag nag-ayos pa ako. Makakasira na naman ako sa relasyon nila. Nais sa loob niya. Bago siya lumabas sa gusali, tinawagan muna niya si Jack. Hi, itatanong ko lang sana kung pwede ba ako magpunta sa bahay mo ng mas maaga? Uwian na kasi namin. Mas maganda siguro kung maaga tayo magsisimula para maaga rin ako makauwi. No problem with that. Uuwi rin ako na maaga para may paghanda kita na makakain. Nasa office ka pa ba? Susunduin na kita dyan. Mga 15 to 20 minutes lang nandyan ako. Sige, hihintayin kita. Tatanggapin ko na rin yung offer mong ride. Medyo nahihilo rin kasi ako. Mahirapan magbuyahe? Ganun ba? Magpahinga ka muna dyan, baka mahimatay ka. Bakit ka kaya nahihilo? Gusto mo dalhin mo na kita sa ospital? Worried na tanong nito. Okay lang ako. Bali walang sagot ko. Bilisan mo na lang pagpunta dito. Ayoko maghintay na matagal. She demanded. Tama nga ang sinabi ni Jack. Ilang minuto lang dumating na to. Halos dumandag ang puso ni Jana nang umabis ang sasakyan ng lalaki. Gustong gusto niyang salubungin ito at yakapin na mahigpit, pero pinigilan niya ang sarili niya. Naka-shades on ang binata kaya kailangan pa muna niyon para mabistang mabuti nitong tanggalin ang anyo niya. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Huwag mo na akong tingnan. It's uncomfortable. Saway niya. Wala pa rin nagbago sa'yo. You're beautiful. Kaya lang namumutla ka yata at parang lumaki ang tiyan mo. Pambabaliwala nito sa sinabi niya. Nag-init ang mga pisngi niya. Tama ba namang pati ang tiyan niya ipunahin nito? Angal niya. Natawa ito. I'm sorry. Sinabi ko lang naman ang observation ko. Parang batang lumabi siya. Sa ganang takbo ng usapan, nagiging komportable siya sa presence nito. Inaalalayan siya ni Jack sa pagsakay sa kotse. Bigla siya napakapit sa braso nito. Pakiramdam niya umiikot ang paligid. Nahihilo ka ba ulit, Jana? Hindi dito maiwasan mag-alala sa kalagayan niya. Oo, sa init lang siguro to ng panahon o baka dahil sa pagod. Halika na. Aniya para hindi na mag-alala ang binata. Yun, ay kung nag-aalala nga talaga ito. Habang nagbabiyahe sila, hindi na nakapigil ni Jana na magtanong. Bakit iba ang direksyon na tinatahak natin? Hindi naman itong pupunta sa bahay ninyo ha. Dadaan muna tayo sa ospital. Ipapacheck up kita. Nag-aalala kasi ako sa kalagayan mo. Huwag na. Maraing tutol niya. It's a waste of time. Dumiretso na tayo sa bahay mo. Huwag kang magmadali. Makakapiling mo rin ako mamaya. Tayong dalawa lang sa bahay. In the meantime, yung health mo muna asikasuhin mo. Buong kasimpatikohan itong umiti sa kanya. Hindi na siya nakapagtalo pa rito. Inirapan na lang ito bilang sagot sa biro nito. Pagkarating sa ospital, agad siyang tinanong ng doktora kung kailan huling dumating ang monthly period niya. 3 months ago po siguro. Bakit po? Tinatanong pa rin niya yun sa babaeng manggagamot kahit nakakarata na siya sa tinatakbo ng usapan. Bakit nga ba hindi niya naisip ang buwan ng dalaw niya na hindi na dumarating nitong nakaraang ilang buwan? Naging masyado siyang preoccupied sa trabaho kaya nakalimutan pagtuunan ng pansin ang bagay na yun.
Pinapunta siya ng doktora sa laboratory para sa Vento pregnancy test. Hindi umaalis sa tabi niya si Jack pero halatang malalim ang iniisip nito. Pagkatapos sa ilang minuto, halos mabingi siya sa balitang pinasabog ng doktora. You are pregnant kaya ka namumutla at kung mapapansin mo lumalaki ang tiyan mo. I will prescribe vitamins para sa inyo ni baby. Ipinapayo ko rin na kumain ka ng balanced meal at iwasan ng mga stressful situations. Doc, are you sure? Tanong niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig. Shock talaga siya. All this time hindi man lang pumasok sa isip niya na maaaring nagbuo ang ginawa nila ni Jack. Natawa ito. Of course. Nakita mo naman ang pregnancy kit para tayo ang resulta ng iba pang diagnostic test. It's positive. Nang lingunin niyang binata, wala pa rin itong aksyon. Pero bigla ito nagtanong sa doktora. Doc, nag-worry lang ako kasi nagtatakbo isang linggo itong misis ko eh. Hindi pa kasi siya aware na buntis siya. May masamang epekto ba yun? Natitiyak siyang ang pagtakas niya mula sa harap ng bahay nito nang gabing makita niya itong kayakap si Marla, ang tinutukoy nito. Sa nakita ko naman wala yung naging epekto. Pagpasalamat natin okay pa rin ang bata. Kailangan lang magpahinga ni Mrs. for the next few days at bibigyan ko rin siya ng mga gamot, pampakapit. Salamat, Doc. Nakangiting tura nito. He gave a sigh of relief. Pagkapasok nila sa kotse, niyakap siya ni Jack. Mahigpit iyon kaya halos pinipiliin siya nito. Hey, hindi na ako makahinga. Ano bang nangyayari sa'yo? I'm just happy. Magkakababy na tayo. I'm so excited. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Masaya ka? Eh bakit kanina wala kang kribo sa ospital? Kasi po nag-aalala ako. Baka kasi hindi safe si baby dahil sa nangyari last week. Nakangati pa rin to habang nagpipihit ng ignition ng kotse. Sure ka ba na ikaw ang ama ng batang to? Gusto niyang inisin ito. Of course. Wala nang iba. Ako ang unang lalaki sa buhay mo. Alam ko yon. At alam kong pagkatapos ko wala pa ibang lalaking nakakapalit sa pwesto ko sa puso mo. Confident na tulad nito. Umingos siya. Ang yabang. Natatawang ginulong nito ang buhok niya. Nagmistula tuloy siya ng isang batang paslit. Halata niyang sobrang saya ni Jack dahil sa nalaman kanina sa ospital. Maging siya'y nagagalak din sa magandang balita. Ngayon ay may nadagdag na dahilan para gustuhin niyang mabuhay pa at magsikap. Magiging inspirado siya. Tiyak niya iyon. Pagpasok nila sa bahay ni Jack, todo ang pag-alala nito sa kanya. Parang babasaging kristal sa Jana na iniingatan nito. Nagkukumahog itong maghanap na mailuluto para sa kanya. Hindi siya nito hinahayaang kumilos. Tutulungan na kita dyan, ako nang bahala. Hayaan mong ako magsilbi sa'yo. Ano ba ang gusto mong kainin? Mahimbing na tanong nito. Gusto ko ng Spanish sardines. Yun ang gusto kong kainin ngayon. Parang natatakam ako dun eh. Aniya sa naglalambing ding tono. Hala, yun ang pinaglilihian mo? Malaking problema to. Wala kasi akong stock na ganoon ngayon dito sa kusina. Wala bang alternative? Umirap siya. Nagtatanong ka pa. Hindi mo naman pala maibibigay. Bahala ka na nga kung anong gusto mo ipakain sa akin. Kahit ano na lang. Nakairap siya. Naiiling na natawa ang lalaki. Nag-e-enjoy itong pagmasdan siya kahit kapag nakasimangot siya. Sorry mahal ko. Babawi na lang ako next time. He promised. Sa inimangutan niya itong muli. Sa kaibuturan ng puso niya, naroon ng lihim na kasiyahan. Kinikilig siya sa term of endearment nito. Gusto niyang hilingin na wag niyang tumigil ang oras. Sandali lang at tapos na magluto si Jack. Puro prito lang na ihanda nito. Habang kumakain sila, sinimulan niyang tanongin ito para sa article na gagawin niya tungkol dito. Mr. Jack, what are your insights, strategies, and sources which leads you to success? Mamaya man na lang ako tanungin. Kumain ka munang mabuti. Ipinaglalagay siya nito ng pagkain sa plato niya. Sayang kasi ang time. Sige na, sagutin mo na yung tanong ko. Pangungulit pa niya. Naku, kung hindi ko lang naiintindihan na nasa stage ka ng paglilihi, hindi talaga kita kikibuhin at kakain lang ako ng kakain dito. Ang sagot ko dyan, you are my inspiration. Ikaw at ang magiging anak natin. You are my driving force kaya patuloy ako lumalaban sa buhay. Tumingin ito ng diretso sa mga mata niya. Nambola ka na naman. Paano ako maniniwalang totoo yan? Successful ka na kahit di pa tayo nagkakakilala. Yumuko siya para hindi niya masalubong ang tingin nito. Ang lakas mo talagang mambara. Napasimangot at tugon nito. Moment ko to. Pagbigyan mo na ako. Totoo naman sinabi ko eh. Kung wala ka, madilim ang mundo ko. Anito. Sige na nga. Tinatanggap ko ng sagot mo. Pero dapat seryoso na mamaya ha. Wala nang biruan kasi lalabasin sa magazine. Sermon niya. Now please discuss your present life. Dugtong niya. My life? It's simple. Gaya nga ng sabi ko kanina, kasama ko ng pangarap ko.
Yung mas malalim na description naman. Sige na nga, magdadrama na ako sa harap na hapagkainan. Sumusukong sagot nito. Matagal na tigilan si Jax. Hindi ito kumikibo pero patuloy pa rin sa panguyan ng pagkain. Ganito kasi yon. At first, it was so difficult for me to reminisce the past. It took me some time to say this. I just felt that everything in my past happened only yesterday. I could not help remembering everything. Right now, I'm happy. Although problems are around me, I'm a braver now to face them. I also enjoy my work. I enjoy being your boyfriend and the father of your child. I see now the brighter side of life. Anito sa pagitan ng panguya. Hoy, teka lang. Sino pa nagsabi sa'yo na mag-boyfriend tayo? Eh hindi mo nga ako niligawan kahit minsan. Reklamo niya. Pinisil ni Jack ang ilong niya. Ang cute mo talaga. Dapat pa bang may ligawan? Kala ko kasi automatic nang mag-on tayo. Magkakababy na nga tayo, syempre. Dapat meron pa ring ligawan. Paano ko magtanong si baby paglaki niya kung paano mo ako niligawan? Anong sasabihin ko? Kaya you have to undergo the typical process. Ligawan mo rin dapat ako para maging maayos ang lahat. Lambing niya na din naaawat ang sariling mapangiti. Sige na nga. Bala ko naman talagang gawin yan kapag nagkaayos na tayo. Naunahan mo lang ako. Hayaan mo, I'll go to basic. Pag hinuhod nito. Promise mo yan ha? I swear, he whispered. Ipinagpatuloy na nila ang pagkain. Ganadong-ganado sila ng gabing yun. Si Jack na nagligpit at naghugas ng pinagkainan nila. Sabay silang tumuloy sa sala nang matapos ito sa ginagawa. Ngunit nabigla sa Jana nang marubdob siyang hinalikan ng lalaki pagkaupo nito sa tabi niya. Dala ng pangungulila, hindi niya ito sinaway. Sa halip, sinagot niya ang bawat halik nito. Hindi rin siya umalma nang akayin siya nito patungo sa silid nito. I miss you so much. Bulong nito habang unti-unting hinuhubad ang mga saplot niya sa katawan. I miss you too. Ang simpleng bulungan nila ay nauwi sa maling pag-iisa ng mga katawan nila. Pagkatapos mapawi ang matagal ng kinubling pananabik sa isa't isa, sinimulan na ni Jana ang pagtatanong. Jack, panahon na siguro para i-explain mo sa akin ang lahat. May pag-asa pa ba tayo? Paano na si Marla? Mahal ka pa rin niya. Ayoko maging hadlang sa inyo. Pero this time ayoko mag-isa magdesisyon. Dapat dalawa na tayo alang-alang kay baby. Ano man ang maging desisyon mo, tatanggapin ko. Lalong humigpit ang pagkakayakap sa akin ng binata. Jana, ikaw ang mahal ko. Yung sa amin ni Marla, wala na yun. Pasay natin naman yung magdudugtungan. Pareho kami may pagkakamalit na pag-usapan na namin yon. Magkaibigan na lang kami, tanggap na niya yon. Nagliwanag ang mukha niya sa narinig. Bahagya siya lumayo para matitigan ang mga mata nito. Their gazes locked. Talaga? Hindi ako makakagulo sa inyo? Ako talagang mahal mo? Tumango ito. Oo, ikaw lang talagang mahal ko. Simula ngayon, kalimutan mo na nangyari sa mga magulang mo. Hindi na yun mauulit dahil I assure you, ikaw lang ang laman ng puso ko. Hindi rin kita sasaktan basta't makinig ka lang sa akin at magtiwala. Huwag ka na aalis ng walang paalam. Hindi mo lang alam kung paano ako naghirap na hanapin ka. She touched his jaw. Sorry ha, pasaway talaga ako eh. Dapat pala niliwanag ko muna lahat bago. Hindi yan na ituloy ang sasabihin dahil muli siyang inalalayan ni Jack na nagbabagang halik. Sandali lang. Bahagya niyang tinulak ang hubad na katawan ng lalaki. Bakit na naman? May tanong ka pa? Oo, meron pa. Kung hindi mo na mahal si Marla, bakit magkayakap kayo na nadatan ko kayo sa garden? Ipinaliwanag dito ang tunay na nangyari at ang layunin ng dati nitong nobya sa pagtungo sa bahay na iyon. Ayoko kasing dayain siya at ang sarili ko. Hindi ko na kasi siya mahal kaya pumayag siya na maging magkaibigan na lang kami. Wrong timing lang talagang pagdating mo. Naku, ang dumi pala ng utak ko eh. Mahilig ako mag-conclude. Hindi naman pala tama yung iniisip ko. Dapat pala nakinig na lang ako sa paliwanag mo. Patawad talaga. Hindi na mauulit yun. May tanong ka ba? Itanong mo na agad habang hindi pa tayo nagsisimula sa next round ng lovemaking natin. Dahil kapag nagsimula na yon, hindi ko nasasagutin ang mga tanong mo kahit mangulit ka pa na mangulit. Panunod, Johnny Jack? Meron pa. Kanina kasi tumawag ako sa cellphone mo para pag-usapan natin yung tungkol sa interview. Sinabi na nakasagot na babae, naliligo ka daw. Ibig sabihin, narito siya sa bahay mo. Tapos ang sabi pa niya, fiancé mo daw siya. Pakilinaw naman ang bagay na yan. Nalilito kasi ako eh. Hindi ko alam kung anong dapat kong isipin. Tumingin siya sa binata. Naghihintay ng sagot mula rito. Kumunot ang noon nito. Really? Sinabi yun ni Marla? Tumango siya. His frown disappeared. Nandito siya kanina. Nagulat nga ako kasi bumisita siya eh. Nakipagkwentuhan lang. Hindi ko naman maitaboy dahil hindi ako ganun tumarata ng bisita. Kaya nag-excuse ako na magsha-shower na.
Umaasa ako paglabas ko umalis na siya. Hindi ko akalaing sinabi niya yun. Hayaan mo't kakausapin ko siya. Itatanong ko kung bakit niya ginawa ang bagay na yun. Huwag mo na siyang kausapin. Ayos lang yun. Hindi ko na palalakin yung issue. Patatawarin ko na lang siya. Naiintindihan ko siya kasi nagawa ko rin magsinungaling dati sa'yo. Pero pangako, hindi din mauulit. Hindi na ulit ako magsisinungaling. Isa pang tanong, Jack. Last na to. Nagalit ka ba sa ginawa ko? Alin sa mga ginawa mo? Kung yung tungkol sa pagbura ng email ni Marlang tinutukoy mo, hindi ako galit. Sa katunayan nga, nagpapasalamat ako sa'yo kasi you saved me from more heartaches. Binago mong buhay ko. Utang ko sa iyong buhay ko dahil sinagip mo ako sa dagat kahit na napakasama ng pakikitungo ko sa'yo dati. Kung ang tinutukoy mo naman ay kung galit ako sa biglaang pag-alis mo, ang sagot ko dyan, hindi. Hindi ko magagawang magalit sa'yo pero aminado ako na nasaktan ako at nagtampo. Sinisisi ko kasi yung sarili ko. Pakiramdam ko, nagkulang ako. Hindi pala sapat ang kilos lang. Dapat pala sinabi ko rin sa'yo na mahal kita. Napamahal ka na sa akin sa maikling panahon lang. And believe me, it's not on the rebound. Pag-amin ito. Hinaplos sa mga daliri niya ang mga laban nito. Patawarin mo rin ako. Ngayon maayos na tayo. Sana hindi na tayo magkahiwalay at sana hindi na tayo masaktang muli. His hands cupped her face. Hindi na. Gagawin ko ang lahat para maging successful na relasyon natin. Pati ang pamilyang bubuuin natin. Ang pag-uusap na iyon na uwi sa ilang beses na pagsasalo sa kaligayahan. Binawin lang ilang buwan na pagkakawalay sa isa't isa. Hanggang sa tuloy na sila makatulog dahil sa pagod. Nakatulog silang may mga ngiti sa labi. Nagising si Jana ay nagulat siya dahil wala sa tabi niya si Jack. Bumangon siya para hanapin sa banyong lalaki pero wala ito roon. Iniisip niya na baka nasa kusina ito o sa sala. Nagbihis siya at lumabas na ng kwarto. Laking gulat niya na mabungaran si Marla sa may sala. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Tumaas ang kilay nito. Baka ako dapat na magtanong sa'yo kung bakit nandito ka sa bahay ng fiancé ko. Ikaw si Jana, right? Parang may bikig sa lalamunan na sumagot siya. Ako nga, Marla. Ang galing mo naman. Kilala mo ako kahit di pa ako nagpapakilala. Talented ka talaga. Alam mo, I like you. Kaya lang ayoko may kahati sa boyfriend ko. What do you mean? Please naman, wag mo na kaming guluhin. Pagsusumamo niya. Look who's talking. Ako bang nanggugulo? Ikaw tong pilit pumapagit na sa amin ni Jack. Matapang na sagot nito. Kung nasa piling ko man ngayon sa Jack yon, ay dahil niyaan nang mawala siya sa buhay mo. Ikaw ang sa kanya palayo. Sa'yo. Huwag mong ibunto na sa akin ang sisi. Ani Jana. Ikaw pang matapang ngayon? Magkakaisa sana kami ni Jack kung di ka umeksena. Pero kung dyan ka masaya, fine with me. Sana lang di ka patulugin ng konsensya mo. Lalo kapag nalaman mong maaaring lumaking walang ama ang dinadala ko dahil sa kagagawan mo. Hinimas itong impis na tiyan. Nanlalaki ang mga mata niya sa narinig. Naguguluhan siya pero wala na mga sandaling iyon sa Jack para sagutin ang mga tanong sa isip niya. Kung kailan kailangan niya ng paliwanag nito. Saka pa ito biglang naglaho. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Buntis ka? Sinong ama? Nauutal na tanong niya. Tila nang uuyam na umiling-iling pa si Marla. Poor Jana. Dapat pa bang itanong yan? Natural si Jack ang ama ng baby ko. Nung nawala kang bigla ako lagi nasa tabi niya para paligayahin siya. Sa tingin ko nga, pinatulan ka lang ni Jack para may mapaglibangan siya. Ako pa rin ang mahal niya. Eto nga tagbunga ng pagmamahalan namin. Kaya't sana patahimikan mo na kami. Patuloy pa nito. Pagdating sa ganong bagay, tiyak si Jana. Natalo siya. Malakas mag-work ang konsensya niya at alam niyang wala siyang puwang sa buhay ng binata kumpara sa babaeng ito. Kailangan mag-giveaway siya para sa magiging anak ng mga ito. Ayoko nang pahabain pang usaping to. Aalis na ako sa buhay ninyo. Huwag kang mag-alala. Wala namang gugulo sa inyo ni Jack. Alagaan mo siyang mabuti. Sana'y maging maligaya kayo. Nanlulumong pahayag niya. Nakahinga ng maluwag ang babae. Salamat naman at marunong ka makaintindi. Madali ka palang kausap. Sa totoo lang, hindi ko gustong awayin ka. Talaga lang ayoko na inaagaw ang pag-aari ko. Pagdating sa ganong bagay, wala akong sinasanto. Miss Santos, please naman. Sagutin mo ng phone call si Architect Jack. I don't know what's going on between the two of you pero pakiusap. Pagbigyan mo na siya. Di ba alam mo naman na kailangan natin maging professional? Nagbabanta siyang babawiin niyang permission niyang i-publish ang article tungkol sa kanya kapag di mo siya kinausap. Malaking kawalan na ito sa atin kapag nagkataon. Ang editor-in-chief nila. Hindi na to nakatiis na hindi punahin ang nangyayari sa kanya. She sighed heavily. Labag man sa kalooban niya, alam niyang tama ang isinusuhestyo ng kanyang superior na gawin niya. Sige po ma'am,
Kakausapin ko na siya. Nagkaroon lang kami ng personal problem. Hayaan niyo po't ayusin ko na to. Tama po kayo. Ang trabaho ay trabaho. Hindi dapat personalin. Amin niya. That's good. Kausapin mo na siya. Mas maganda siguro kung magiging nice ka sa kanya para hindi mabaliwala ang paghihirap natin na maging #1 magazine natin. Baka kaasa po kayo. Pangako niya. Tulad ng ginawa niya sa Mindoro, ganoon ulit ang ginawa niya. Ayaw niyang higit na masaktan at makasakit. Napapagod na rin siya sa tinatakbo ng mga pangyayari, pero pinipilit pa rin niyang maging matatag para sa magiging anak niya. Sa loob ng isang buwan, naging porsigido si Jack sa panunuyo sa kanya. Nabalitaan niyang hinihintay siya nito lagi sa labasan ng opisina, pero nababaliwala lang ang paghihintay nito. Good timing kasi ang pagkakadestino niya sa probinsya para interviewin ang sikat na business icon doon at para mag-research tungkol sa establishment nito. Sa paraang yon, nakapag-focus siya sa trabaho, nakaiwas pa sa binata. Ang tatlong kaibigan ng mga mata at tenga niya sa mga ginagawa ni Jack sa Maynila habang nasa probinsya siya. Araw-araw din daw nagtsatsaga ang binata na magdala ng roses at pagkain para sa kanya. Hindi raw to sumusuko. Dahil sa mga nabalitaan, parang gusto niyang tigilan ng pagtikas dito. Gusto niya itong kausapin. Pero pinigilan niya ang sarili. Baka lokohin na naman siya nito. Baka gawin pa siyang kerida. Oo, nagagalit siya kay Jack. Pakiramdam niya pinaglaruan siya nito. Nakikipag-ayos ito sa kanya habang nasa buhay pa pala nito, si Marla. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi din niya mahal ng binata. Ang pagtatago at pag-iwas niya rito, parandalian lang dahil natapos nila mensyon niya sa probinsya. Kailangan na niyang bumalik sa opisina. Nadadamay na kasi ang kumpanya sa kanyang personal na problema. Pagkatapos ng usapan ng chief, lumabas siya ng building. Hindi niya sigurado kung nandun to sa bahay nito pero nagbabaka sakali pa rin siya. Kakausapin niya si Jax. Pagkaibig sa dyanan ng taxi, naabutan niyang naroon din si Marla at nagbabuzzer. Huli na para umatras dahil nakita niya ng babae. Paglingon nito, isa pa mabilis na nakalis ang taxi sa nasakyan niya. Hindi nito inaalis ang tingin sa bagong dating. Marla, hindi ako nagpunta dito para manggulo. Pinangunahan niya na ito. Alam ko yan. Tamang-tama ang dating mo. Magkakali mo na gana tayong tatlo. May importante ako sasabihin sa inyo, Jack. Malumanay na tugon nito. Kung tungkol yun sa inyong dalawa, huwag ka na mag-abala dahil wala akong pakialam sa inyo. Trabahong pinunta ko rito. Sa gitna na pag-uusap, lumabas si Jack mula sa loob ng bahay nito. Halatang nagulat to na makita ang dalawang babae. Binuksan nito ang gate at inilalayan siya. Ipinagsi niyang kamay bilang pagpaparamdam na ayaw niyang magpahawak dito. Pagsapit nila sa living room, tila at home na naupo si Marla sa sofa. Jack at Jana, maupo rin kayo. May mahalaga ako sasabihin. Si Jack yun. Walang pag-atubiling umupo si Jana dahil nangangawit na siya sa pagkakatayo. Patawarin ninyo ako. Malaki ang kasalanan ko sa inyo. Buong kababaang loob na panimulan nito. Ako o may kasalanan kaya umalis si Jana ng walang paalam dito sa bahay mo. Pagpapatuloy nito. Ano bang ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo nga. Hindi kasi kita maintindihan. Ano bang nangyari nang wala ako? O sisa nito? Nung umalis ka kasi last time para asikasuhin yung emergency sa construction site, naiwan dito si Jana, di ba? Pinuntahan ko siya dito. Alam ko naman na hindi mo pa binabago ang lock dito sa buong bahay kaya malayo ka na bubuksan ng bawat pinto. Nasa akin pa rin ang duplicate kina binigay mo dati. She paused for a while. Then nakita ko sa Jana. Alam kong nagkaayos na kayo. Hindi ako tanga para hindi ko yun mahulaan. Mahirap aminin pero ang totoo niyan, inaway ko siya at pinamukhaan ako pa rin ang pipiliin mo sa bandang huli. Dugtong nito. Sinabi mo yun kay Jana? Ano ka ba naman, Marla? Ang akala ko'y okay na tayo tapos ng lahat sa atin. Bakit gumagawa ka na naman ng eksena? Nagngangarit ang mga bagang na Jackson na naman. I'm sorry. Aaminin ko, nagselos talaga ako. Ayoko mawala ka. Tawagin mo na akong selfish pero ganun talaga nararamdaman ko. Yukong-yuko ito habang nagsasalita. Si Jana ang hinarap ng lalaki pagkatapos. Bakit di mo ako niya mag-explain muna? Umalis ka na naman ng walang paalam. Lagi na lang bang ganyan ang gagawin mo tuwing magkakaproblema tayo? Hanggang kailan mo ba ako pahihirapan, Jana? Nasaan yun itong paghihirap ng kalooban? At hinanakit dahil sa padalas-dalas sa desisyon niya. Nag-angat ng ulo si Marla, tinignan ng lalaki. Jack, huwag mong sabihin yan kay Jana. Ako talaga may kasalanan. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, gagawin mo rin siguro yun. Maiinis ang puso ng nobya mo. Handa siya mag-giveaway para sa kaliligayan ng mga tao sa paligid niya. Kahit pang kapalit yun ang sariling kaligayahan niya. I see your point. Pero dapat pang lagi na lang siyang umalis without giving me any explanation? Nakakapagod kasi. Nanghihinang napaupo si Jack sa tabi ni Jana.
Hindi naman niya malaman kung paano palalubagin ang loob ng lalaki. Hindi mo ako naiintindihan, Jack. Sinabi ko kasi kay Jana na nagdadalang tao ako at ikaw ang ama ng dinadala ko. Sa tingin mo, kung ikaw nasa kalagayan niya, anong mararamdaman mo? What? Ginawa mo yun? Ano bang masamang hangin na pumasok sa utak mo at nagawa mo yun kay Jana? You are so rude. Hindi na nakate si Jana. Sumingit siya sa usapan ng dalawa para idepensa ang sarili. Ayoko naman makagulo sa inyo. Sa katunayan nga ako naman talagang pumagitna sa pag-iibigan ninyo mula pa nung una. Kung si Marla lang ang pinag-uusapan dito, maaring lumaban pa ako. Pero hindi lang tutungkol sa inyong dalawa. May bata na nangangailangan na sa iyo. Yun ay ang magiging anak ninyong dalawa. Teary-eyed na lahad niya. I'm sorry, Jana. Anitong muling napayo ko. Ang totoo niyan, hindi naman talaga ako buntis eh. Nasabi ko lang yun dahil binulag ako ng selos. Gusto niyang sabunutan ng babae dahil sa ginawa nito. Pero pinigilan niya na lamang ang sarili. Look at what you've done. Bulalas ni Jack. Pumikit ito at ilang beses na huminga ng malalim. Kung hindi lang kita kaibigan, kanina pa kita nasakal dyan. Ayusin mo na nga ang buhay mo. Huwag ka na ulit gumawa ng gulo. Ayoko nang maulit ang paglilaya sa matampuhing future wife ko. Sorry talaga. Maging masaya na sana kayo. Tumayo na ang babae. Akman tatalikod na to ng tawagin ng binata. Wait, bukal ba sa kalooban mong pagpapalaya mo sa akin? Baka naman isa pa rin tong parte ng panggulo mo. Nagdududang tanong nito. Ngumiti ang dating katipan. Promise, hindi na ito part ng panggugulo ko. Mananahimik na ako sa piling ng boyfriend ko. Lately, I'm beginning to see his good side and in time, alam kong matututunan ko rin siyang mahalin. At kaya ako humingi ng depensa sa inyo dahil nalaman ko na sa Jan ang tunay na buntis. Nabanggit yun sa akin nung minsang tinawagan kita, Jack. Sabi mo naghahalala ka sa kalagayan niya at sa magiging baby ninyo. This time ako nagpaparaya. Tulad ng sinabi ni Jana, kung siya lang ang kalaban ko, baka lumaban din ako. Pero ibang usapan na yung baby. Kahit maldita ako, malambot din ang puso ko pagdating sa ganyang bagay. Mahabang paliwanag nito. Nagkatinginan sila Jack at Jana. Nauunawaan nila ito. Since tapos na ang usaping ito, kumain na tayo. Dito ka na kumain. Marla, saluhan mo kami ni Jana. Maghahanda ako ng makakain natin. Paanyaya ni Jack. Wag na. Magkikita rin kasi kami ngayon ng fiancé ko. Kayo na lang. Sulitin yung oras na ninyo together. Sige, aalis na ako. Basta don't forget to kuhanin ako ninang na magiging baby ninyo, ha? Kumintat pa ito sa kanila bago tuloy yung umalis. Pagkaalis si Marla nagkatingin ng dalawa. So ano na ang gusto mong gawin natin ngayon? Nanunodyo ang ngiti ni Jack. Kung ako magde-decide, alam mo naman kung anong gusto ko. Siyempre, I want to hug you tight in my bed. Kaya ikaw na lang magde-desisyon kung anong gagawin natin ngayong maayos ng lahat sa pagitan natin. Ituloy mo na ang paniligaw sa akin para kiligin naman ako. She replied. Sige, itutuloy ko na. Tatawagan ko na lang sila dad at mom sa States para makauwigad sila for our wedding. Talaga? Pakakasalan mo ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nilulunod siya ng emosyon sa mga sandaling iyon. Oo, pakakasalan kita sa lalong madaling panahon. Ikaw lang naman ang gusto ko makasama habang buhay. I want to grow old with you by my side. Sinserong pahayag nito. Ako rin. Masayang masaya ako ngayon dahil napakinig mo ako sa last time na sinabi mo. Bibigyan kita ng gantimpala. Sinasagot na kita ngayon. Officially, mag-boyfriend na tayo. At pahig na ako magpakasal sa'yo basta abay sila Brittany, Paris at Hillary ha. I love you. Talaga? Wow, that's good news. Mahal na mahal talaga kita, Jana. Okay lang sa akin na maging abay yung tatlo para maging lalong masayang kasal natin. And I love you too. I love you three. Biro niya. Napuno pa ng tawanan ang bahay na iyon habang magkayakap sila. Namuhay silang mapayapa at masaya. Nagpakasal sila tagkasamang bumuo na masayang pamilya. Ipinanganak nila ang kanilang pangalan na babae. Iwasan natin ang sumira at makasira ng pamilya ng iba, lalo pat alam natin na wala ng pag-asa na maging maayos ang inyong relasyon. Move on, kasi hindi kayo ang nakalaan para sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang kwentong Billionaire's Love at First Sight. Sana ipatuloy niyong subaybayan ang susunod pang upload. Maraming salamat po.